Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1891 hanggang 1905. Kabanata 1891. Sumakay sila ng elevator papunta sa pinakatuktok. Palapag ng Pearl Tower. Ang mundo. Kilalang economic forum ang mangyayari. Sa kalahating bilog na espasyo sa tuktok ng Torre. Karamihan sa mga milyonaryo na dumating. Maagang natanggap na ang balita nito, at hindi nila napigilan kanilang sarili mula sa pagsiksikan sa paligid ng mga pintuan ng elevator. Bumukas ang pinto ng elevator para tumambad si Jasper, na humakbang palabas ng elevator. Kumakabog ang dibdib niya. Nasa likuran niya ang munting prinsipe, Panginoon Alvarado, at iba pang mga tao na noon. Lahat ay itinuturing na pinakamahusay sa gitna ng pinakamahusay sa pang-ekonomiyang forum na ito, na mismo ay isang pagtitipon ng mga piling tao. Napatingin sila kay Jasper habang naglalakad ito papunta sa kanila. Nakasilip ang kanyang snow white shirt mula sa nakabukas niyang suit jacket. Siya, wala nang kailangan pang idagdag sa kanyang kakaiba aura, bilang siya ay palaging ang pinakamata nang huhuli ng tao kahit na siya ay nakatayo sa gitna ng isang grupo ng iba pang mga bigwigs. Hindi kaya ng mga business bigwigs na naruroon pigilan ang kanilang mga sarili sa pagpalakpak habang sila sinalubong ang pagdating ni Jasper. Kung tutuusin, mayayaman ang mga dumalo at makapangyarihang mga negosyanteng nag-aproba ni Jasper. Wala silang pakialam sa paglalagay Jasper sa isang pedestal habang ganoon. Mga okasyon. Ngumiti si Jasper at tumango sa kanyang pagbati. Sa edad, talagang si Jasper ang naruroon ang pinakabatang tao. Ang ilan sa ang mga bigwig dito ay nagkaroon pa ng mga anak na mas matanda pa sa kanila. Si Jasper noon, sa makatuwid, natural na kailangang magpakita si Jasper ang kanyang pasasalamat sa suporta ng lahat. Nakipag-usap siya sa lahat ng nakikita niya. Hindi alintana kung kilala niya sila o hindi. Ang mga bagay ay naging maayos sa mga taong siya alam na, at ang mga hindi niya novel drama alam na ay sapat na matalino sa kamay kanya ang kanilang name card at ipinakilala kanilang sarili. Ang mga taong ito ay tumataas lahat bituin sa mga domestic market ng bansa. Kahit na ang mga mukhang hindi gaanong nagawa ay magiging mahusay sa hinaharap. Halimbawa, ang mga kumpanya tulad ng Leno Group at ang HW Group ay naruroon. Bukod pa rito, naruroon din ang lahat ng mga subsidiary ng JW. Kasama sa mga halimbawa sina Wayne ng Abilon, Hudson ng Terryzone, at Jack ng Sena. Nagpapalitan pa siya ng bati kay Mr. Reagan mula sa HW Group nang lumitaw sa tabi niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na panga at walang ibang tampok na pag-uusapan. Magandang araw, Mr. Lane. Ako si Gideon Sachs, ang may-ari ng Grand Hyatt Real Estate Kumpanya. Ito ang business card ko. Natigilan si Jasper. Hindi nakakagulat na tila pamilyar ang parisukat na mukha na iyon. Siya pala ang magiging sikat sa mundo na si Mr. Sachs sa hinaharap. Sa mahigpit na pagsasalita, si Gideon Sachs ay tiyak na isang maalamat na negosyante. Bago ito palakihin, isa lamang siyang mangangalakal na itinuring ang negosyo bilang isang laro na may kaunting mga ari-arian na mayroon siya sa kanyang name, just like most people from his era. Ang mga nauna sa kanya ay binansagan pang ang profiteers. Gayunpaman, naiiba si Gideon sa iba pang mga profiteer, na unti-unting naging relic ng nakaraan sa paglipas ng panahon. Pagkatapos bumalik mula sa isang paglalakbay sa Swallow Capital, agad niyang itinatag ang Grand Hyatt Corporation. Mula noon, tinahak niya ang isang maunlad na landas kung saan nakuha niya ang lahat ng mga ari-arian na kanyang ninanais. Ngayon, si Jasper ay hindi na ang iyong karaniwang miyembro ng madla na nakatingin lamang sa pagkamangha. Alam niyang tiyak na may kapamilya si Gideon sa politika na sumuporta sa kanya. Kaya,
Hindi siya masyadong nagulat na si Gideon ay maaaring narito bilang isang kinatawan ng Grand Hyatt Corporation kahit hindi pa ganap na kwalipikado. Dapat ay dumalo siya dahil may tao. Gusto niyang gawin iyon. Hello. Kinuha ni Jasper ang name card at ngumiti habang nakikipagkamay kay Gideon. Interesado si Jasper na makita kung anong payo ang ibibigay ng lalaking magiging kilala sa buong mundo sa loob ng 20 taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1892. Gayunpaman, gaano man ka-impluwensya si Gideon Sachs sa hinaharap, siya ay walang sino man na hindi pinapansin ngayon. Halatang natarante si Gideon at kinakabahan sa pagtrato ni Jasper sa kanya. Mabait, Mr. Lane, ikaw ang idol ko. Ang unang pangungusap na umalis kay Gideon. Halos mahimatay si Jasper sa bibig. Bro, mas matanda ka sa akin ng ilang dekada. Sa palagay ko ay hindi lubos na angkop para sa iyo na halos maglalaway sa akin at makipag-usap sa akin sa ganitong paraan sa publiko. Mr. Sachs, masyado kang mabait, sabi ni Jasper habang siya ay tuyong tumawa. Tila naramdaman kung paano hindi komportable si Jasper dahil sa kanyang sigasig isang nagmamadaling sinabi ni Gideon, Mr. Lane, mangyaring huwag mo itong gawin sa maling paraan. Ngunit kailangan ko talagang ipahayag ang aking paghanga sa iyong mga kasanayan at karunungan sa pamamahala ng negosyo. Nagawa mong palawakin ang JW Company mula sa isang maliit at hindi kilalang kumpanya hanggang sa kung saan ito nakatayo ngayon sa loob lamang ng ilang taon. Wala kaya doon sa loob lamang ng ilang taon. Pagod na rin si Jasper sa pakikinig. Spill kissing spill. Gayunpaman, maganda pa rin ang pakiramdam ng si Mr. Sabi ni Sachs sa kanya. To be fair, I got a lucky break. Kami. Kasalukuyang nasa panahon kung saan iba-iba. Lumalawak ang mga industriya sa bansa. Mabilis. Hindi ganoon kahirap kumita ng pera. Basta willing ka maging konti. Matapang at matalino. Ngumiti si Jasper ng mapakumbaba at winagaywe ang kanyang mga braso. Habang nagsasalita siya, nagmamadaling pumayag si Gideon bago sinabi. Maingat, Mr. Sachs. Meron po, yung L. Nasa kalagitnaan si Gideon ng kanyang pangungusap. Nang lumakad ang isang matambok at masiglang lalaki. Patungo sa kanila, isang bihirang uri ng gung-ho na enerhiya ang tila. Daloy mula sa mga galaw ng lalaki, at ang dahilan kung bakit bihira itong makita sa isang karaniwang tao ay na ito ay isang bagay na maaari lamang linangin sa pamamagitan ng pagiging disiplinado sa hukbo. Nandito si Jude Woods mula sa Millennia Group. Ang Millennia Group ay itinatag noong 1988, habang si Jude ay isang boss na may ilang bilyon dolyar sa kanyang pangalan. Hindi makalaban ni Gideon si Woods, maging ito sa katayuan o pera. Kaya, nang makita ni Gideon si Jude, agad napahawak sa dila niya. Matalino siya para tumabi, pero medyo nakatingin pa rin kay Jude. Galit na tingin. Gayunpaman, hindi napagtanto ni Jude ang isang dramatiko kilos ang nangyayari sa isip ni Gideon habang siya lumapit kay Jasper at magalang na iniabot kanya-kanyang name card. Kakatapos lang niya. Pakilala nung ngumiti si Jasper at sabi, kilala kita. Ikaw ay galing kay Mr. Woods. Millennia Group, habang kinukuha niya ang card. Nagtatakang tanong ni Jude, Mr. Lane. Alam mo kung sino ako? Nagsisimula ng lumaki ang Millennia Group. Katanyagan, ngunit karamihan sa kanilang kapangyarihan ay nananatili pa rin sa loob ng mga lalawigan sa Timog Silangan. Nagkaroon sila. Hindi man lang nagsimulang gumamit ng kanilang impluwensya. Sa buong hilagang mga lalawigan, mas mababa. Waterhoof City, na isa sa mga pinakamayamang lugar sa mundo. Matapos makapag-loan si Jude sa bangko. At nagpalipas ng 3 gabi sa camping. Mga portiko bago makarating sa Waterhoof City. Inihanda niya ang kanyang sarili sa isip. Tinatrito bilang walang tao. Hindi niya inaasahan na tama si Jasper. Kilalanin ang kanyang pangalan at background. Ngumiti si Jasper at sinabing, Millennia Group. Nagmamay-ari ng ilang shopping complex sa Raydon at Daswon, grupo ng Millennia. Modelo ng negosyo ay isang bagay na hindi madalas nakikita sa bansa, habang nakatutok sila sa komersyal na real estate at paglilinang Central Shopping District sa mga lungsod. Ito ay isang
Magandang ideya, at napatunayan iyon ng panahon. Magaling ang Malenia Group, hindi yon. Kakaiba ang narinig ko tungkol sa iyo. Nagulat si Jude nang marinig kung ano. Sabi ni Jasper, lalo na ng magamot. Parang walang tao buong araw. Paano kung walang nakakakilala sa kanya? Wala sa. Mahalaga iyon hanggat Mr. Jasper Lane. Kilala siya at pinuri siya. Ilang pulgada ang kabog ng dibdib ni Jude. More as masayang sabi niya, thank you for ang papuri, Mr. Lane. Habang pinagmamasdan ni Jasper ang nakangiting mukha ni Woods Sr., hindi niya maiwasang mapaalalahanan si Woods Jr., na magiging nobody pagkatapos niyang bumalik sa bansa sa hinaharap. Ang iyong anak ay nagsusulong ng kanyang pag-aaral. Sa ibang bansa, tama ba? Walang ideya si Jude kung bakit biglang nagsasalita si Jasper tungkol sa kanyang anak at halatang natigilan siya bago siya tumanggo at sinabing, oo. Hindi masama, novel drama. Ngumisi si Jasper at tinapik sa balikat si Woods Sr. Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Nakatingin ako sa iyo. Mr. Lane, may gusto akong pag-usapan sa iyo ng pribado. Iniisip ko kung maaari mo akong bigyan ng oras. Biglang tanong ni Jude. Ang mukha ni Gideon ay naging maislan na lilamnang. Green nung narinig niya yon. Pribado. Siya lang ang tagalabas na naruroon ngayon, kaya't nagbibigay siya ng pahiwatig na umalis siya, hindi ba? Ang mas ikinagalit ni Gideon ay, nakinuha niya ang mga salita. Kanyang bibig. Bagamat galit siya na gusto niyang sipin ang mataba, inayos ni Gideon ang kanyang mga mukha sa isang nakakaunawang ngiti at sinabi kay Jasper, Mr. Lane, may nakikita akong kaibigan ko doon. Pupunta ako sa kanila. Feel free, sabi ni Jasper habang nakangiti. Kaaya-aya. Pagkaalis ni Gideon, sinabi ni Jasper kay Jude, Mr. Woods, wala na tayong gaanong oras dahil magsisimula na ang forum. Mangyaring gawing maikli ang anumang sasabihin mo sa akin. Nangangahulugan ang background ng militar ni Jude na hindi niya gustong mag-drag ng mga bagay ng mas matagal kaysa sa kailangan nila. Hindi niya nakitang hindi naaangkop ang piniling mga salita ni Jasper, ngunit sa halip, nadama niya na ang mga ito ay malalim na sumasalamin sa kanya. Sabi niya habang tumatango, well, I believe you know that I'm from Raidon Province, Mr. Lane. I heard there was a hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at Grandland Corporation. Si Jasper ay may kalahating ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Jude at nagtanong, bakit, Mr. Woods, sinusubukan mong makipagpayapaan? Ang pinagmulan ni Jude ay bumalik kay Raidon, at ang kapangyarihang taglay niya at ng pamilya ng kanyang asawa roon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis na umangat si Jude sa mga ranggo. Kaya, hindi nagulat si Jasper na si Jude ay may mga koneksyon sa pamilya Habers, ang lokal na pamilyang malupit sa Raidon. Matalino si Jude. Nabuksan niya ang maraming sikreto ng buhay at alam niyang hindi siya maaaring maging malakas sa pagharap sa bagay na ito. Napansin ang ekspresyon at tono ni Jasper. Kaya naman, agad niyang sinagot, hindi. Mabuti na lang ang pakikitungo ko sa pamilya Habers, at nakiusap sila sa akin na tulungan akong magpahayag ng magandang salita para sa kanila sa iyo, Mr. Lane. Nahirapan akong tanggihan ang kahilingan dahil magkaibigan tayo, at naisip ko na ito ay matalino na iharap ito sa iyo dahil ito ay isang mahalagang bagay. Gusto ng pamilya Habers na malaman mo na gagawin nila ang lahat para makuha mo ang lahat. Natutugunan ang mga pangangailangan. Iyon ang sinabi nila at ang nakot ko. At saka, gusto nilang dalhan kita ng isang balita. Ilang kumpanya ng kalakalan ang dumating sa Raidon at nakipag-ugnayan sa butil. Gumagawa ng mga kumpanyang malaki at maliit sa nakalipas na ilang araw upang bumili ng malalaking halaga ng pagkain. Tila ang lahat ng mga kumpanyang pangkalakal na ito ay may ilang anyo ng mga ari-arian sa malayo sa Pampang. Napakunot ang noo ni Jasper nang marinig iyon. Tila hindi lang nanggugulo si Soros sa stock market. Nagsimula na rin siya sa mga aktwal na aktibidad sa pangangalakal. Ito ba ay isang malaking bilang? Tanong ni Jasper. Napangiti ng mapait si Jude at sinabing, ako nga. Hindi sigurado. Kakailanganin mong kumpirmahin ito gamit ang isang tao mula sa pamilya Habers, si Mr. Lane. Matagal na tinitigan ni Jasper si Jude bago sinabing, malapit nang matapos ang oras. Kailangan kong mag-host ng economic forum.
Pag-uusapan natin ito mamaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1893. Malinaw na marami pa ring gustong sabihin si Jude, ngunit pinilit niyang tumigil sa pagsasalita ng siya. Narinig ko ang sinabi ni Jasper. Sa halip, siya tumango at sinabing, sige, take your time. Mr. Lane. Tumawa si Jasper at tinapik si Jude. Balikat bago siya tumalikod at naglakad patungo sa entablado noon. Partikular na itinayo para sa kaganapan. Humigit kumulang 10 upuan ang inilagay sa entablado. Natural, tanging ang pinakamahalaga. May karapatan ang mga tao na umupo sa mga upuang iyon. Kahit na si Woods, na magiging pinakamayamang tao ng bansa sa hinaharap, ay nagkaroon ang karapatang gawin ito ngayon. Yung mga naging pinahintulutang umupo doon ang makapangyarihang mga negosyante sa bansa. Halimbawa, ang mga presidente lamang ng malaki at mahusay na itinatag na mga korporasyon tulad ng Vast, Mountain Capital at Leno Group ay nagkaroon mga upuan dito. Ang podium na inilagay sa gitnang yugto ay kung saan gagawin ni Jasper ang kanya pambungad na talumpati. Sabay lakad ni Jasper sa stage, lahat mga pangulo, kung sila ay nakaupo sa entablado at may hawak na mga pag-uusap o pag-upo sa madla at nagpapalitan pleasantries, agad na tumigil kung ano ginagawa nila at tinitigan ng mabuti. Si Jasper, nakasuot ng formal na kasuotan, naging focal point ng karamihan. Ito ay, pagkatapos ay napagtanto ng mga tao na sa ilan punto, ang walang katotohanan na binata na ito, masanay na maging sentro ng atensyon ng lahat pati na rin ang tatanggap ng kanilang paghanga. Ang mga speaker ay pinalakas at na-i-broadcast ang mahinang ubo ni Jasper sa buong venue. Mga Ginoo, ako na ang nanguna. Naghohas ng unang Summerland Business at Economic Forum, ngunit hindi ito magkakaroon. Naging posible nang walang suporta o ang 89 na dumalo gayon din ang suporta mula sa gobyerno. Bago ako opisyal na idineklara ang pagsisimula ng forum na ito, ay gustong pasalamatan ang lahat para sa kanilang pagdalo at salamat sa paghahanap ng oras sa mahalagang panahong ito sa magtipon at magkaroon ng mabungang talakayan. Sinalubong ng masigabong palakpakan ang simula ng pagsasalita ni Jasper. Lahat ng tao dito ay may mataas na katayuan sa lipunan. Kaya natural, walang malakas na whoops o pag-aproba. Gayunpaman, hindi iyon tumigil sila mula sa pagpalakpak ng malakas. Itinaas ni Jasper ang kanyang mga kamay at sumenyas. Tumigil sila, at ang lahat ay mabilis na huminto. Sumunod. Nang masilayan niya ang mga mukha ng audience, nakilala ni Jasper ang ilang negosyanteng magpapalaki nito sa hinaharap, at may nakita rin siyang ilang mukha na hindi niya makilala. Sa kabila noon, alam ni Jasper na kung narito sila sa puntong ito, sila ay mga puwersang dapat isaalang-alang. At ang mga puwersang ito ay sesabog na may kagulat-gulat na dami ng kapangyarihan. Alam ng mga nakausap sa akin noong nakaraan na hindi ako nag-e-enjoy na ilibing sa ilalim ng bundok ng mga papeles, malunod sa dagat ng mga pulong, o mahabang pambungad na talumpati. Kaya, magmadali ako. Dahil ito ay isang economic forum, hayaan mo akong maglabas ng paksa ng talakayan na magbibigay daan. Lahat ay mag-isip sa labas ng kahon at pumili ng utak ng isa't isa habang nagtutulungan tayo upang malutas ang mga problemang kinakaharap natin. Diretsyong humabol si Jasper at ni-redirect ang pag-uusap sa kaibuturan. Problema. Isang tanong lang ang tatalakayin natin sa economic forum na ito. Paano tutugan ang pribadong kapital sa pagyurak at pandarambong ng dayuhang kapital sa ekonomiya ng Summerland? Ang isyong ito ay may kinalaman sa pag-unlad ng lahat ng ating mga industriya. Hindi mahalaga kung ikaw ay nagsasagawa ng negosyo online o pisikal. Hindi rin mahalaga kung nagbebenta ka ng mga produkto ng paliguan o mabibigat na makinarya. Ang ekonomiya ng bansa ay nagsisilbing isang plataporma na inaasahan ng lahat para sa pag-unlad. Kung hahayaan natin ang iba na sirain ang platform na ito, mawawalan tayong lahat ng pinagkukunan ng kita. Lalong naging solemn na si Jasper sa sinabi niyang iyon, at bahagyang nagtaas din siya ng boses. So, we must resolve the problem of survival before we discuss how we can improve our lives.
Iyan ang paksa ng pag-uusap para sa araw na ito, at ito ang magsisilbing pangunahing layunin sa likod ng ating mga talakayan mamaya on. Kasabay nito, ipinapahayag ko ang pagsisimula ng una. Summerland Business and Economic Forum. I welcome natin si Mr. McNeil mula sa State Council Finance Department na umakyat sa entablado. Umalangaw-ngaw ang malakas na palakpakan, at ang lahat ay tuwang-tuwa na nanonood habang si Mr. McNeil ay umakyat sa entablado na may kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos makipagpalitan ng handshake, tumalikod si Jasper at naglakad patungo sa upuan niya sa gitna bago tahimik na naghihintay kay Mr. McNeil para magsimulang magsalita. Habang opisyal na nagsimula ang Economic Forum, isang press conference ang tahimik na umuusad sa malayo sa New York, United States. Pinuno ng mga reporter ang bawat pulgada ng malaking press conference, at kahit saan ka tumingin, makikita mo ang mga kamera, mikropono, at kagamitan sa pagpoproseso ng audio. Ang mga mata ng mga reporter ay kumikinang habang nakatingin sa tatlong tao na nakaupo sa platform. Ang tatlong upuan ay kumakatawan sa tatlo. Iba't ibang kumpanya. Joe Langdon mula sa Fongrop, Kennedy. Langdon mula sa Hope Group, at Sawyer Novel Drama. Atticus mula sa Atticus Group. Ang tatlong grupong ito ang pinakamagaling. Mga kilalang grupo na pag-aari ng mga tao ng summer. Pagbaba sa buong mundo, bagamat mayroon ang Fongrop. Maging punchline ng iba't ibang biro. Matapos pagsamahin at makuha ang layman, ito. Hindi napigilan ang kumpanya. Nakakaranas ng exponential growth sa kasikatan. Alam ng lahat na nakasuot ito ng salamin. Matandang lalaki, na mukhang maamo at masunurin. Kapag siya ay ngumiti, maaaring gumamit ng ilan daang bilyong US dollars para bumili ng A. Bankrupt bank without even batting an. Talukap ng mata, Mr. Half the Harbor Langdon, ginagawa ang cross-ownership sa tatlong grupo. Ibig sabihin maaari kang magsama para makabuo ng isang mega korporasyon. Tanong ng isang Melisian reporter. Tuwang-tuwa. Nakangiting umiling si Joe at sumagot, hindi. Bagamat ang aming mga kumpanya ay nakikibahagi sa cross-ownership, magsasagawa kami ng mga operasyon at pag-audit ng independyente ng hindi nakikibahagi sa mga aktibidad sa pangangasiwa ng ibang korporasyon. At saka, cross lang ang gagawin natin. Pagmamay-ari ng mga bahagi ng dibidendo. Wala kaming karapatan na sumali sa kumpanya bilang bahagi ng kanilang board of directors, at hindi rin kami magkakaroon ng karapatang gumawa ng anumang mga desisyon o bumoto. Kaya, ito ay isa lamang malalim na pakikipagtulungan mula sa pinansyal at pang-ekonomiyang pananaw. Wala kaming planong pagsamahin ang aming mga korporasyon. Katatapos lang niyang magsalita ng may ibang nagtanong ng follow-up na tanong. Mr. Kennedy Langdon at Mr. Sawyer Atticus, sa aming nalalaman, ang Fongrop ay dumanas ng ilang daang bilyong dolyar na halaga ng pagkalugi pagkatapos na pagsamahin at nakuha ni Mr. Joe Langdon ang Lehman Investment Bank. Hindi ka ba natatakot na madala sa gulo na iyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanya ngayon? Beep. Lahat ng mga reporter na naruroon ay tumingin sa kanilang kasamahan nang may paggalang nang marinig nila ang tanong. Ang tatlong taong ito ay pawang mga bigwig sa Harbor City, at ang mga reporter ng Harbor City ay hindi kailanman maglalakas loob na magtanong ng ganoong katanungan. Kaya, ang tanging tao na maglalakas loob na magtanong ng ganoon ay isang American finance reporter na nagtrabaho sa isang lokal na kumpanya. Napatingin si Joe sa babaeng blonde ang buhok. Kadalasan, maaaring nasusuka siya ng isa o dalawang tingin sa nakakaakit na figure ng napakarilag na babae, ngunit ngayon, wala siyang interes doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1894. Malinaw na ang blondie na ito ay walang ideya ng isang kasabihan na popular sa gitna ng mas lumang henerasyon ng mga taong may lahing summer, huwag maglagay ng asin sa mga sugat ng isang tao. Ang tanong niya ay katumbas ng paghampas sa mukha ni Joe, at naging kakaiba ang kapaligiran ng venue. Ang dahilan sa likod ng kakaibang ito ay dahil, sa isang banda, mayroon kang mga reporter na labis na nasasabik na ang kanilang mga mata ay namumula habang, sa kabilang banda, mayroon kang Joe Langdon, na may maasim na ekspresyon sa kanyang mukha na kaya nitong kumulo ng gatas. Nakaramdam din ng awkward si Kennedy dahil wala siyang ideya kung paano sasagutin ang isang tanong na ganoon. Lumapit si Joe at kinuha ang mikropono,
Pagkatapos ay nagtanong, Miss Reporter. Maaari ko bang malaman kung mayroon kang anumang karanasan sa mga pamumuhunan sa pananalapi bukod sa iyong kita mula sa trabahong ito? Bakas sa mukha ng blondie ang saya. Naging stunned expression. Siya ay nagkaroon. Walang ideya kung bakit tatanungin siya ni Joe. Ganon, pero sumagot pa rin siya, oo, meron. Bumili ng ilang pondo, novel drama. At kumusta ang iyong kita? Tanong ni Joe. Matapat na sagot ng reporter, the US. Ang ekonomiya ay basura ngayon, kaya ang aking pagkalugi. Umabot sa halos kalahating taon ang halaga sa sweldo ko. Ang pahayag na iyon ay sumasalamin ng malalim sa puso ng karamihan sa mga Amerikanong mamamahayag. Kasalukuyan. Bilang isa sa mga pinakamahusay na binuo, mga bansa sa mundo, ang Estados Unidos. Nagkaroon ng malawak na saklaw ng pamumuhunan sa pananalapi. Karamihan sa mga pamilya ay makikipagtulungan din sa kumpanya ng pamamahala ng pondo upang mamuhunan kanilang mga pondo. Nang tingnan mo ang Estados Unidos, ekonomiya, imposible para sa isang senaryo kung saan hindi sila nagdusa ng anumang pagkalugi. Umiral. Sa makatuwid, ang blondie ay maaaring isaalang-alang. Maswerte siya na kalahating taon lang ang nawala sa kanyang sweldo. Napakabuti. May huling tanong ako sa iyo. Putulan ba kayo ng mga kaibigan mo dahil nawalan ka ng kalahating taon na sweldo? Natahimik ang lahat nang marinig ang sinabi ni Joe. Nagsimula ring madamay ang sama ng loob sa kanila. Sa palagay mo, ang ilang daang bilyong US dollar ay katumbas ng kalahating taon na halaga ng ating mga sweldo. God the asterisk man it. Malinaw, walang pakialam si Joe sa naisip ng mga mamamahayag habang patuloy niyang sinasabi, normal na magkaroon ng parehong kita at pagkalugi sa iyong paglalakbay sa pamumuhunan. Sa palagay ko ay hindi isang ganap na masamang bagay ang pagkawalang ito, dahil hinikayat nito ang lahat sa Fongrope, kasama ang aking sarili, na pag-isipan ang aming mga diskarte sa pamumuhunan sa negosyo at hanapin ang mga problemang lugar sa loob ng ating sarili. Sa kabutihang palad, nahanap ko ang bahaging may sakit at sinisikap kong alisin ito. Ang cross-ownership na ito sa Hope Group at Atticus Group ay bahagi rin ng aking plano sa paggalugad ng higit pang mga opsyon na nagpapahintulot sa akin na patakbuhin ang Fongrope ng mas epektibo. May dahilan kung bakit nagawang itatag ni Joe ang Fongrope at palawakin ito sa kinatatayuan nito ngayon. Masasabing si Joe Langdon ay nasa gitna ng pinakamaliwanag na bituin sa loob ng mga business lords ng Harbor City. Ang taong ganyan ay hindi matatalo ng isang reporter. Kaya, sa ilang mga pahayag lamang, hindi lamang niya nasagot ang masakit na tanong na itinanong ng reporter, ngunit nagawa rin niyang i-redirect ang atensyon ng lahat pabalik sa pakikipagtulungan ng tatlong kumpanya. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang karaniwang tao. Nang may iwas ang bahagyang krisis na ito, isang reporter na nakatayo sa sulok ng silid ang nagtaas ng kamay para magtanong. Noon lang, ipinapasa ni Joe ang mikropono. Papunta kay Sawyer. Total, ito ay isang pagtutulungan ng tatlong pamilya. Hindi maaaring maging si Sawyer. Naiwan na sina Joe at Kennedy. Sinasalita. Inilibot ni Sawyer ang kanyang tingin sa kabuuan ng venue matapos kunin ang mikropono. Iniisip niya sa kanyang sarili na ang mga reporter na ito ay mahirap harapin nang mapansin niya ang maliit na reporter na nakatayo sa sulok. Masasabi niyang taga Sunrise Land ang reporter base lang sa taas. Hindi siguro siya nakapag-isip ng maayos nang sumenyas siya sa reporter na magtanong sa kanila dahil ang instincts niya ay nagsabi sa kanya na mas madaling harapin ang isang reporter mula sa Sunrise Land. Ang napiling reporter mula sa Sunrise Land ay may nasasabik na ekspresyon sa kanilang mukha habang sila ay tumayo, ngunit ang tanong na kanilang itinanong ay nagdulot sa kanila ni Sawyer na itulak sila pabalik sa kanilang upuan. Excuse me, pero kayong tatlo meron na. Turuan ka ni Jasper Lane ng leksyon. Ngayon, karamihan sa grupo ng negosyo ng Harbor City ay sumusuporta kay Jasper Lane, habang kayong tatlo lang ang may sama ng loob sa kanya. Maaari ko bang malaman kung ito? Ang pakikipagtulungan ay para lang magalit kay Jasper. Napaawang ang sulok ng bibig ni Sawyer. Ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin na may mga bagay na hindi mo maaaring talakayin sa publiko sa kabila ng kaalaman ng publiko, dahil ang paglabas nito sa bukas ay maglalagay sa lahat sa isang mahirap na posisyon. Gayunpaman,
Ang tanga na ito ay nagpasya na banggitin ito ngayon, at si Sawyer ay walang pagpipilian kundi ang tumugon. Huminga ng malalim si Sawyer at inayos ang kanyang mga tampok sa isang kahoy na ekspresyon bago sinabing, ang aming pakikipagtulungan ay upang lahat tayo ay gumawa ng mga pagpapabuti sa ating sarili. Wala kaming intensyon na dumurakan inuman. Kaya, nagkataon lang ba na pinili mong i-host ang press conference na ito sa parehong araw ng Economic Forum na iniho-host ni Jasper pabalik sa Summerland? Agad namang nagpatuloy sa pagtatanong ang reporter mula sa Sunrise Land. Sup, huminga ng malalim si Sawyer at ibinigay ang reporter ng isang warning glare. You little onano, mas paniwalaan mo yan. Aalamin ko kung saang kumpanya ka nagtatrabaho. At maging sanhi ng pagkalugi sa kanila kung ikaw. Huwag mong panoorin ang sinasabi mo. Gayunpaman, ang reporter na ito ay tila hindi. Binasa ang ekspresyon ng mukha ni Sawyer. Tumpak, hindi lang sila mukhang hindi natatakot, ngunit sila ay tumitig ng may pag-asa. Kay Sawyer habang naghihintay ng sagot. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, wala si Sawyer. Choice kundi ang magnganga ng ngipin at sabihin, ito. Nagkataon lang. Nagtilian ang mga reporter. Natural, walang tao. Naniwala sa walang kwentang sagot na ito. Ang reporter mula sa Sunrise Land ay halatang hindi nasisiyahan. Malapit na sila. Magtanong pa, ngunit nagawa ni Sawyer T. O magsalita bago nila ginawa. Sige. Ang reporter ay pinapayagan lamang na magtanong ng dalawa. Mga tanong. Ngayon, tanggapin natin si Mr. Joe Langdon sa pag-anunsyo ng isang resolusyon na lahat ng tatlong korporasyon ay dumating. Agad na itinulak ni Sawyer ang mikropono kay Joe nang matapos itong magsalita. Para naman kay Joe, ang sulok ng kanyang bibig kumikibot. Binigyan niya ng nakakamatay na titig si Sawyer. Kakasabi mo lang na wala kang plano laban kay Jasper Lane, pero ngayon gusto mong i-announce ko ang resolution na narating natin 80. Hindi mo ba binabaril ang iyong sarili sa paa? Ang interes ng mga mamamahayag ay napukaw ng resolusyong ito na iaanunsyo ni Joe, at lahat sila ay tumingin sa kanya ng may pag-asa at nasa sabik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1895. Ngayon, kahit si Joe ay nadama na ang mga bagay ay nagiging awkward. Gayunpaman, nagawa niyang i-diffuse iyon. Kaunting awkwardness sa tagal. Huminga ng ilang beses. Pakiramdam ni Joe ay parang gumuhit ng ulo ng baboy. Ang name card ni Sawyer habang kinukuha niya ang kanya. Naisip at dahan-daang sinabi, 3 tayo. Dumating sa ilang mga conclusion pagkatapos ng iba't ibang konsultasyon at mahigpit na merkado. Pananaliksik. Una, on the basis of trust in pakikipagtulungan, itinatag namin ang isang nagtatanggol at nakakasakit na alyansa. Batay sa kasalukuyang pinansyal ng Summerland sitwasyon, kaming tatlo ay nagpasya na itigil ang lahat. Pamumuhunan sa Summerland at pansamantalang ihinto ang trabaho sa mga kontrata W. Ay pumirma, kasama, ngunit hindi limitado O. Ang supply ng goma, elektronikong kagamitan, supply ng mga materyales, at suportang pinansyal para sa pagbabahagi ng mga kasanayan sa teknolohiya. Pangalawa, wawakasan namin ang lahat ng kasalukuyang pakikipagtulungan na may kaugnayan sa JW Company. Kung ang sino man sa aming mga collaborator ay nagtatrabaho din sa JW Company, dapat nilang kumpletuhin ang kanilang pakikipagtulungan sa loob ng isang paunang natukoy na petsa, o kung hindi ay wakasan namin ang aming mga pakikipagtulungan sa nasabing kumpanya. Ikatlo, dahil sa kasalukuyang pagbagsak ng ekonomiya sa United States, at sa katotohanang tinitingnan nating tatlo ang United States bilang ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at may malaking tiwala sa hinaharap ng ekonomiya nito, mamumuhunan tayo ng kabuoang 500 bilyong US dollars ay sa merkado ng Amerika. Gagamitin din natin ang 100 bilyong dolyar mula sa kabuoang iyon para makatulong sa pagbabayad ng utang ng bansa. Nagkagulo sa venue pagkatapos ni Joe. Ginawa ang tatlong anunsyo na iyon. Halos may larawan ito na parang isang bomba ang sumabog. Namula ang mukha ng mga reporter na may lahing summer dahil sa galit, novel drama. Samantalang ang mga lokal na mamamahayag ay may kagalakan sa kanilang mga mukha. Para naman sa mga taga-ibang bansa, karamihan sa kanila ay may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha na tila nasisiyahan sa mga nangyari.
Ang sinumang may kahit katiting na utak at talino ay mauunawaan ang dalawang mensaheng sinusubukan nilang ipadala sa pamamagitan ng tatlong anunsyo na iyon. Una, ang Fong Group, Hope Group, at Atticus Group ay lubos na nagtaksil sa Summerland. Pangalawa, agad silang bumaling sa Estados Unidos pagkatapos na ipagkanulo ang Summerland. Hindi lamang sila namuhunan ng 500 bilyong US dollars, ngunit binayaran din nila ang 100 bilyong US dollars na halaga ng utang ng bansa upang ipakita ang kanilang katapatan. Malaking bagay sana ito kahit sa isang normal na araw. Higit na hindi na ngayon, nang malaman ng buong mundo na ginagamit ng Estados Unidos at Summerland ang kapangyarihan ng pribadong kapital ng kanilang bansa upang labanan ang isang digmaang pang-ekonomiya. Ang tatlong korporasyong ito ay namuhunan ng perang kinita nila sa Summerland sa loob ng Estados Unidos. Katumbas ito ng paghatid nila ng mga bala sa kalaban habang sinasaksak din ang kanilang mga tao. Nang magkatabi ang dalawang bagay na ito, ang isyu ng tatlong kumpanyang nagsasama-sama para magtrabaho laban sa JW Company ay tila hindi gaanong kapansin-pansin. Joe Langdon, ang iyong mga aksyon ay isang halimbawa ng textbook ng paglimot sa iyong pinagmulan. Sa gitna ng kaguluhan, ang boses ng isang lalaki ay umalangaw-ngaw sa itaas ng iba habang siya ay tumayo mula sa kanyang upuan sa gitna ng mga reporter, itinuro si Joe, at sumigaw sa Samrish. Ang kanyang mukha ay nagiging maliwanag na pula habang ginagawa niya iyon. Karamihan sa mga dayuhan ay walang ideya kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit masasabi nilang hindi ito maganda kapag tiningnan nila ang ekspresyon ng kanyang mukha at pinakinggan ang tono ng kanyang boses. Tila inaasahan ni Joe na mangyayari ito, at kalmado niyang tinitigan ang press pass na nakapatong sa dibdib ng reporter. Hugo Sena, isang reporter para sa Senson Daily. Malaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa, kapwa sa katayuan sa lipunan at kayamanan, kaya hindi mapakali si Joe na bigyan siya ng pansin. Ang kailangan lang niya ay tingnan siya bago agad lumitaw ang mga security guard para kaladkarin ang reporter. Nakipagbuno si Hugo sa kanyang sarili mula sa pagkakahawak ng mga gwardya at tila walang pakialam sa mga kahihinatnan habang siya ay umuungal. Ilalarawan ko ng detalyado ang iyong sinabi at ginawa upang malaman ng lahat kung ano ang hitsura ng isang modernong taksil. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Tingnan mo ngayon. Sa tingin mo ba matatawag mo ang iyong sarili na isang taong may lahing Summer? Hindi may kikaila na may paraan ang mga reporter sa mga salita. Wala siyang binigkas na isang sumpa sa buong spiel niya, ngunit sapat na iyon upang lumitaw ang isang pangit na ekspresyon sa mga mukha ni Joe, Sawyer, at Kennedy. Para silang nakalunok ng langaw. Hindi nila ito may dura o lunukan, at nakaramdam ito ng matinding hindi komportable. Ay drag mo siya palabas. Sawyer sa wakas ay umungal. Hindi na makayanan. Nagmamadaling humawak ang dalawang bodyguard. Magkahawak ang isa sa mga braso ni Hugo at kinaladkad siya. Palabas ng kwarto. Ang payat na mga braso at binti ni Hugo ay hindi tugma sa dalawang malakas at matipunong ito. Mga bantay. Habang nagpupumiglas siya, sumigaw siya. Lahat tayo ay may lahing Summer. Ilang F tayo ay magbuhos ng dugo at magbuwis ng ating buhay sa ipagtanggol ang dignidad ng bansa, ngunit kayong tatlo ay handang ipagkanulo ang iyong bansa at nito. Mga tao para sa iyong kapakanan. Maghintay ka lang. Ang mga taong tulad mo ay hindi kailanman magiging maayos. Pangmatagalan. Si Sawyer ay may pangit, baluktot na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay malamig na humihinga at sinabing, maaari mong gugulin ang iyong buong buhay sa pagtatrabaho. At hindi ka pa rin magkakaroon ng marami pera tulad ng mayroon tayo sa ating mga wallet ngayon. Hindi. Magandang pagtatapos. Anong karapatan mo? Sabihing hindi tayo magiging maayos. Broke B****. Lalong dumami ang mga natitirang reporter. Excited nang marinig nilang nagmura si Sawyer. Alam nilang nakakuha sila ng malaking scoop sa pagkakataong ito. Kaya, sa aking personal na opinyon, sa palagay ko, dapat tayong magtulungan upang kontrahin ang mga sneak attack na inilunsad ng Wall Street sa domestic financial market. Gayunpaman, ang pakikipagtulungang ito ay magiging iba sa pananaw ng JW Foundation. Ang JW Foundation ay gumaganap bilang ang pagkakasala at nangangailangan ng mas higit na pagkakaisa at isang mas sistematikong paraan ng pagsasagawa ng mga operasyon. Kaya,
Ang lahat ng mamumuhunan ay mamumuhunan ng kanilang pera sa JW Foundation, pagkatapos ay magkakatulad na mamamahala ng kanilang pera. Gayunpaman, dahil naglalaro kami ng depensa ngayon, sama-sama naming ipinagtatanggol ang lahat ng mga domestic na industriya, na nangangahulugang hindi angkop para sa lahat ng mga asset na pagsamasamahin, dahil haantong din ito sa pagbawas sa mga depensa ng mga nakalistang kumpanya. Ang aking ideya ay para sa lahat na magtatag ng isang punto ng komunikasyon kung saan maaari kaming magbahagi ng impormasyon pati na rin ang mga utos na ibinigay. Magagamit namin ang iba't ibang mga punto ng kakayahang umangkop sa loob ng bawat industriya. Si Jasper ay kumuha ng komportableng posisyon habang siya ay nakaupo sa platform at nagsasalita sa mikropono. Sa madaling salita, magsasagawa tayo ng negosyo gaya ng dati, ngunit dapat tayong maglagay ng higit na pagsisikap sa pag-obserba ng anumang mga pagbabagong nagaganap sa loob ng bawat industriya. Bukod dito, kapag sinimulan na ng mga kapitalistang kanluranin ang pag-target sa kanilang mga pag-atake, dapat tayong agad na magsama-sama at labanan sila. Kakatapos lang magsalita ni Jasper nang magsalita si MR. Nagsalita si Willows mula sa Leno Group. Ngunit mas magiging laganap ba ang pag-atake ng mga kapitalista sa Wall Street kung magdedepensa lang tayo ng hindi umaatake? Sumagot si Jasper, oo, ngunit hindi sila magkakaroon ng pagkakataong gawin ito. Papataasan ng JW Foundation ang laki ng mga pag-atake na inilunsad laban sa merkado ng Estados Unidos. Kaya, mula sa aking pananaw, ang sitwasyon sa domestic financial market na ito ay pansamantala lamang. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay ng ilang sandali at iwasang ma-overwhelm. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang base ng operasyon ay matatagpuan sa Estados Unidos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1896. Ang sagot ni Jasper ay hindi naglagay ng mga luma. Nakaranas ng mga pangulo sa kagaanan. Upang maabot ang antas kung nasaan sila ngayon. Hindi lamang nila kinailangan na magkaroon ng kakaiba. Katalinuhan ngunit malawak ding nabasa. Mga kritikal na nag-iisip. Kaya, hindi sila bulag na maniniwala kung ano. Sabi ng kahit sino, hindi kahit si Jasper. Sa halip, ilalagay nila ang anumang bagay. Narinig sa pamamagitan ng kanilang balangkas ng pag-iisip. At subukang hanapin ang anumang mga problema na maaaring mangyari. Umiral. Hindi nagtagal, may nakakita ng problema. Sinabi ni G. Reagan mula sa HW Group. Pero sa mga tuntunin ng lakas, kapag inilagay mo ito, papel, ang aming panig ay ang isa na. Nag-collapse muna. Binigyan ni Mr. Reagan si Jasper ng isang apologetic look. Pagkasabi niya nun, ngumiti si Jasper at binigyan siya ng nakakaunawang kaway. Kanina lang niya sinasabi ang mga katotohanan at hindi sinusubukang makipag-away kay Jasper. Sa totoo lang, kahit na hindi dinala ni Mr. Reagan ang bagay na ito, tinalakay ko rin ito. Pagkatapos ng lahat, sigurado ako na ito ay isang bagay na ikinababahala ng lahat, at ito ay isang ganap na wasto at mahalagang problema. Marami ang tumango bilang pagsang-ayon nang matapos magsalita si Jasper. Tama, sa papel, hindi tayo katugma sa Estados Unidos sa mga tuntunin ng kapital sa pananalapi. Gayunpaman, iyon mismo ay may problema. Itinaas ni Jasper ang isang daliri at sinabing may pananalig. Ang mga opisyal ng Summerland at ang mga opisyal ng Estados Unidos ay hindi gumawa ng mga kinakailangang paghahanda para sa ating mga bansa na makisali sa isang digmaang pang-ekonomiya. Kaya, sa pagtatapos ng araw, ito ay isang bagay na nasa pagitan ng pribadong kapital at mga kumpanya. Iyon ay ibinigay. Kung nagpasya ang Estados Unidos na gusto nilang makisali sa digmaang pang-ekonomiya laban sa Summerland, hindi mag-aaksaya ng oras si Jasper sa pakikipag-usap. Walang saysay ang pakikipaglaban sa isang digmaan na wala silang pagkakataong manalo. Bukod dito, batay sa kasalukuyang mga internasyonal na sitwasyon, ang Estados Unidos ay hindi makisali sa isang digmaang pang-ekonomiya laban sa Summerland na sa huli ay magtatalo rin ang mga bansa sa isa't isa. Hindi problema kung mananalo sila o hindi, ngunit sa halip, ito ay dahil haantong ito sa isang komplikadong internasyonal na sitwasyon na nakaapekto sa maraming iba pang mga katawan sa sandaling ito ay nagsimula. Ang mas maliit na saklaw ay nagparamdam kay Jasper na ang bagay na ito ay maaari pa ring panatilihing kontrolado. Ang mga kapitalista ay may isang katangian lamang,
Iyon ay, sila ay nakatuon sa kita. Kapag napagtanto ng mga kapitalista na ang kanilang mga potensyal na pagkalugi ay mas malaki kaysa sa kanilang mga kita, sila ay tatakas. Ito ay isang bagay na hindi mapipigilan ng sinuman. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, kung titingnan mo ang Wall Street, makikita mo na mayroong higit sa 300 mga kumpanya sa Wall Street lamang. Gayunpaman, ang tanong ay, ilan sa mga kumpanyang iyon ang aktwal na mga kumpanya ng brick and mortar? Ang sagot ay 0. Gumagamit ang Wall Street ng mga kapitalistang pamamaraan upang kontrolin ang tunay na ekonomiya sa paggawa ng pera para sa kanila. Ito ang kanilang pinakamalaking kalamangan, ngunit ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Tungkol sa kung ano ang kailangan kong gawin, kailangan kong maging sanhi ng malaking pagkalugi sa mga kapitalista sa Wall Street. Tataka sila kapag tumawid ang kanilang mga pagkalugi sa isang tiyak na limitasyon. Maaari kang kumita ng mataas na kita sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapitalistang pamamaraan, ngunit mas mabilis kang mawawalan ng pera. Sa kabutihang palad, na kumpleto na ng JW Foundation, ang kalahati ng gawaing iyon, at ang kalahati na lang ang natitira. Iyon ang patuloy kong gagawin. Sa buod, hanggat nagtagumpay ang ating bansa sa pinakamahirap na yugto sa simula, hindi imposible ang tagumpay. Maraming tao ang nakahinga ng maluwag nang marinig nila ang sinabi ni Jasper, at naramdaman nilang bahagyang huminahon ang naghuhumindig nilang puso. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang pang-ekonomiyang forum ay pagguhit sa wakas. Ang resulta at layunin ni Jasper ay nakamit din. Hindi bababa sa lahat ng mga negosyante na dumalo sa forum ay naabot ang isang pinagkasunduan. Alam na ng lahat na sa puntong ito, hindi sila dapat humahawak ng mga personal na pakinabang o pagkalugi laban sa isa't isa ngayon. Kung matalo sila sa larong ito, lahat ay tapos na, at ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanila. Kung gusto nilang manatili sa larong ito at patuloy na kumita ng pera upang mapanatili ang mataas na katayuan sa lipunan sa bansa, kailangan nilang magigig ng kanilang mga ngipin at pagtibayin ito. Nang hindi isinasaalang-alang ang anumang bagay, sa pinakakaunti, ang mga negosyanteng ito ay ang lahat ng pakiramdam ang pinaka-interconnected na kanilang kailanman nadama. Siyempre, kahit na inayos na ang mga formalidad, kailangan pa rin nilang pag-usapan ang maraming detalye. Kakailanganin nito si Jasper at iba pang mga tao, na hindi bababa sa namamahala sa pamumuno. Mga kumpanya sa loob ng industriya na magsagawa. Pribadong talakayan. Ito ay isang oras. Nakakaubos at nakakaligalig na bagay, ngunit, kasama ang prestihiyo ni Jasper at ang backup ng gobyerno, bagay lang. Ng oras at pagsisikap, gustong makuha ni Jasper, lahat ay ginawa sa susunod na 2 araw. Bago magpatuloy ang operasyon ng merkado. Parang normal. Nang malapit nang tapusin ni Jasper ang Economic Forum, nagmadali si Wendy. With a solemn expression on her face and binigyan ng makahulugang tingin si Jasper kung saan. Tumayo siya. Nagsalubong ang kilay ni Jasper. Magkasama ng bahagya. Alam na alam niya iyon. May malaking nangyari kung si Wendy ay dumating ngayon at hiniling na makipag-usap o siya. Gayunpaman, nanatiling hindi alam kung ito ay mabuti o masamang bagay. Inabot ni Jasper ang microphone kay Wayne. At sumenyas na ituloy niya ang pag-host. Ang Economic Forum bago umalis. Entablado. Kung tutuusin, sa past life niya, ang paborito ni Wayne. Bagay na gagawin pagkatapos gawin itong malaki ay upang ibahagi ang kanyang mga personal na opinyon at mang-aral tungkol sa buhay sa iba. Kaya naman, hindi si Jasper. Nag-aalalang magugulo siya. Nang lumapit si Jasper kay Wendy, ginawa niya iyon. Hindi na kailangang tanungin kung ano ang nangyayari. Bago nagsalita si Wendy sa nagmamadaling boses. Mga 10 minuto ang nakalipas, half the harbor. Langdon, Kennedy Langdon, at Sawyer. Si Atticus ay kumilos bilang mga kinatawan mula sa Fong Rope, Hope Group, at Atticus Group. Ayon sa pagkakabanggit sa paggamit ng isang estratehiko. Alyansa, cross-sharing hanggang 15% ng stock habang nangako silang protektahan ang bawat isa. Interes ng iba, tsaka noong press nila, conference, inihayag nila ang 3 mga resolusyon na sumasalungat sa summer. Mga tao. Unang-una, todo back out na sila
F ang pamilihan sa pananalapi ng Summer. Tapos, sila na. Pagwawakas ng lahat ng pakikipagtulungan sa JW. Kumpanya at anumang kumpanyang nagtatrabaho. Kasama ang JW Company. Sa wakas, nakapagdesisyon na sila. Upang mamuhunan ng 500 bilyong US dollars sa merkado ng pananalapi ng Estados Unidos, gamit ang 100 bilyong US dollars upang bayaran ang utang ng Estados Unidos. Sa sandaling natapos ang press conference, nabayaran na nila ang 2 bilyong US dollars na halaga ng utang ng bansa. Bilang resulta, ang pambansang utang market ng Estados Unidos ay mabilis na bumabawi at unti-unting tumataas. Dahil ang stock market ay sarado pa rin ngayon, hindi pa rin namin maobserbahan kung paano ito makakaapekto sa stock market ng Harbor City. Gayunpaman, ang internal analysis ay nagpapakita na ang Harbor City stock market ay malamang na makakakita ng malaking pagbaba, at iyon ay maaaring magdulot ng malubhang epekto. Lalong lumalim ang lukot sa pagitan ng mga kilay ni Jasper nang magsalita si Wendy. Press conference mula sa 10 minutong novel drama. Kanina, tanong ni Jasper. Tumanggaw si Wendy at sinabing, oo. Mukhang ginawa iyon para magalit sa atin. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at malamig na tumawa habang sinabi, kaya, lahat sila ay kasing sama ng isa't isa. Fine, buti na lang at nagtutulungan sila ngayon. Kaya ko silang maalis sa isang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1897. Nag-aalalang nakatingin si Wendy kay Jasper. Sabi niya, huwag maging walang ingat. Sa tingin ko dapat talakayin ang mga bagay sa Harbor City bago pagpapasya kung paano natin ito haharapin. Umiling si Jasper at sinabing, naubos na ng Harbor City ang halos lahat ng resources nito, kaya hindi ko pinaplano na hanapin sila tungkol sa bagay na ito. Lagi nilang binibigyan ng proteksyon ang JW Company bago ito. Sa tingin ko, oras na para bayaran ng JW Company ang pabor na iyon. Narito ang gagawin namin. Ibalik ang aming eroplano sa Noretias mamaya at tipunin ang lahat ng mga mapagkukunan ng kumpanya, lalo na ang mga may kinalaman sa real estate. Ihahanda namin ang aming sarili na pumasok sa stock market ng Harbor City sa isang sandali. Ang Harbor City ay may isang mahusay na binuo na ekonomiya, at ito ay lubos na umaasa sa kanilang estate market. Ito ay makikita mula sa bilang ng mga milyonaryo na nakakuha ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa real estate. Kaya, ang merkado ng real estate ay magiging pangunahing pagpipilian kung nais nilang tulungan ang kanilang ekonomiya. Pumasok sa stock market ng Harbor City. Wala kaming mga pinansyal na asset para gawin iyon, sabi ni Wendy. Tumawa si Jasper at sumagot, sino ba ang nagsabing sakupin natin ang buong stock market? Ang kailangan nating gawin ngayon ay bumili ng piraso ng lupa mula sa gobyerno ng Noretias sa angkop na oras at malakas na ipahayag ang aming mga plano para sa isang malaking proyekto sa pagtatayo. Ang pagbabrand ng JW ay sapat na malakas upang kumilos bilang isang haligi ng suporta para sa maraming bagay ngayon. Hanggat patuloy tayong nagpapakita ng ating pabor sa real estate ng Harbor City, hindi babagsak ang kanilang real estate market. Kung ang kanilang real estate market ay hindi bumagsak, magiging maayos ang kanilang pananalapi. Bukod dito, parehong may kuta ang Fongrop at Hope Group sa real estate. Hindi sila maglalakas loob na payagan ang anumang mangyari sa merkado ng real estate ng Harbor City kahit gaano pa nila ako kinasusuklaman. Kung gagawin nila iyon, walang masyadong nangyari sa akin bago sila pumunta. Pababa muna. Kailangan nating atakihin ang kanilang mga pangunahing industriya kung gusto nating atakihin ang tatlong korporasyong ito. Maaari nating i-target ang Fongrop at Hope Group sa pamamagitan ng real estate market, ngunit para sa Sawyer Atticus. Kailangan kong mag-isip ng isang bagay na maaari kong gawin sa merkado ng goma. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Wendy nang makita niya kung gaano kabilis nakaisip si Jasper ng diskarte. Sige, pupunta ako at maghahanda ngayon, ngunit tila nag-alinlangan si Wendy habang sinabi niya, natatakot ako na hindi kami makakatrabaho ni Sean tungkol sa real estate market. Anong nangyari kay Sean? Tanong ni Jasper, habang nakakunot ang noo niya. May napansing kakaiba ang matalas niyang mga mata. Sa ekspresyon ni Wendy,
Bumantong hininga si Wendy at sinabing, ibinaba ko si Sean. Natigilan si Jasper. Upang maging patas, bilang managing director ng grupo ng real estate ng JW Company, ang posisyon ni Sean sa hierarchy ay bahagyang mas mababa kaysa kay Wendy, na siyang CFO. Higit pa rito, si Wendy ang pangunahing namamahala sa mga usapin sa pananalapi at hindi na kailangang pangasiwaan ang mga human resources, novel drama. Bukod dito, si Jasper ay pumirma ng isang kasunduan para kay Wendy na maging presidente ng fuel company upang siya ang pumalit sa kanya sa pamamahala ng kumpanya habang siya ay abala sa stock market. Sa pamamagitan ng kanan, si Jasper ay walang posisyon sa JW Company sa ngayon. Gayunpaman, alam pa rin ng lahat na si Jasper ang boss, at si Wendy ang co-boss. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng parehong halaga ng kapangyarihan, at ito ay para lamang sa kanilang makakaya. Ipatupad ang mga executive order sa isang higit pa sistematiko, lohikal, at legal na paraan. Gayunpaman, hindi sana gagamitin ni Wendy ang kanyang kapangyarihan sa pamamahala ng human resources maliban kung ito ay isang malaking emergency kung saan wala siyang pagpipilian. Hindi banggitin, ang taong na-demote niya ay si Sean Tucker, isang mahalagang miyembro ng grupo ng mga direktor ng kumpanya. Bukod dito, si Sean ay isang talento na ipinadala mismo ni Dawson mula kay Schuler. Grupo. Sa ilang mga paraan, siya ay isang taong may kaugnayan sa pamilya ni Wendy, kaya bakit siya pinababa nito? Tila naramdaman ang pagkalito ni Jasper, ipinaliwanag ni Wendy, may iskandalo sa kumpanya noong nakaraang linggo. Nangyari ito sa departamento ng real estate. Isang mataas na ranggo na vice-presidente ang nagdala ng isang babaeng empleyado upang makipagkita sa mga kliyente at sinamantala ang kanyang estadong lasing para hawakan siya ng hindi nararapat. Salamat. Ang babaeng empleyado ay nagpumiglas ng husto, kaya't hindi nangyari. Nagsampa ng ulat ang babaeng empleyado sa mga nakatataas sa kumpanya, at nagreklamo rin siya kay Sean. Gayunpaman, ayaw ni Sean na magkaroon ng mas malaking epekto ang isyo kaysa noon at pinili niyang baliwalain ito. Nagresulta ito sa mas maraming atensyon ang isyo, at nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa labas. Mas nagalit ngayon si Jasper kaysa sa narinig niya kung paano nagtutulungan ang tatlong kumpanya laban sa kanya. Anong *S Vice President yan? Sumasagot siya kay Sean Tucker, di ba? Si Jasper ay isang matalinong tao. Matagal na siya. Mula nang magkaroon ng masusing pag-unawa sa uri ng tao si Sean. Siya ay may talino, at ang kanyang moral ay ayos din. Ang pangunahing problema niya ay iyon. Siya ay nakahilig sa pagtakpan ng mga pagkakamali. Oo naman, naging dahilan iyon para makuha ni Sean. Sa gulo. Oo, bumantong hininga si Wendy bago siya nagpatuloy sa pagsasabing, nalaman ko lang ang tungkol dito nang ipaalam sa akin ng pulis. Kaya, tinanggal ko ang vice-presidente na iyon, at pinabayaan ko si Sean ng 1 buwan para magmuni-muni. Wow, ilang buwan na lang ang lumipas mula nang hindi ko na pinapansin ang kumpanya, at mayroon na kaming rapist ngayon. Salamat sa Diyos at wala talagang ginawang sexual na aktibidad. Kung hindi, ikalulugod kong ihatid siya mismo sa kulungan. Panipi, galit na galit si Jasper kaya nagsimula na siya. Tumatawa. Akala ba ng mga B***starred na ito ay nasa itaas sila? Ang batas ngayon dahil lang ginawa ito ni JW. Malaki. Galit na galit si Jasper na gusto niya. Hawakan si Sean at sampilan sa mukha. Hindi na ito isyo ng pamamahala sa negosyo, hindi rin isyo ng paghahati-hati ng mga paksayon. Magiging kriminal sila kung magpapatuloy ito. Galit na galit, sinabi ni Jasper ng walang pag-aalinlangan, ibigay ang vice-presidente na iyon sa pulisya, hayaan silang makipag-ayos sa kanya. Tungkol naman sa apektadong babaeng empleyado, bisitahin siya sa ngalan ko at batiin ako. Gawin mo ang iyong makakaya upang matugunan ang anumang kahilingan na maaaring mayroon siya. Tungkol kay Sean Tucker, ipadala siya sa Noretias para magtrabaho sa departamento ng pagbebenta. Walang sino man ang pinapayagan na magbigay sa kanya ng espesyal na pagtrato maliban kung sasabihin ko. Ang sinumang nagbibigay sa kanya ng espesyal na pagtrato ay maaaring magtrabaho bilang isang empleyado sa pagbebenta sa tabi niya. Kung sa tingin niya ay hindi patas ang pagtrato sa kanya, maaari niyang sirain. Hinding-hindi papayag si JW na mangyari ang ganito, maging ito sa nakaraan,
sa kasalukuyan, o sa hinaharap. Ang sino mang gumawa nito ay ibibigay kaagad sa pulisya. Gayon din, magpadala ng abiso sa lahat ng empleyado sa punong tanggapan at gayon din sa ating mga sangay na kumpanya mula sa opisina ng Pangulo. Mula ngayon, ang bawat empleyado ay may karapatang tumanggi sa isang alok na dumalo sa isang business meeting kasama ang kanilang senior, anuman ang posisyon o saklaw ng trabaho. Kung sa tingin nila ay napipilitan sila, maaari nilang iulat ang empleyado ng hindi nagpapakilala. Ang Pangulo ang mamamahala sa pagproseso ng mga ulat na ito sa ngayon, ngunit magtatatag kami ng isang departamento na nakatuon sa pamamahala nito sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1898, may dahilan si Jasper para magalit. Ito ay hindi isang napakalaking isyo kahit paano. Kakilakilabot ang panlabas na kapaligiran ni JW. Dahil lagi silang nakakaisip ng paraan para lutisin o iwasan ang isyo. Para sa halos 79% ng mga kumpanya sa mundo. Ang kanilang pinakamalaking problema ay kung paano nila magagawa. Kumita ng pera at makakuha ng sapat na kita upang mabuhay. Gayunpaman, ang natitirang 1% ng ang mga korporasyon ay mahusay na naitatag. Sapat na ang mga panlabas na kapaligiran ay hindi makakaapekto sa kanila ng madali. Pinagsama na nila ang kanilang mga sarili sa ekolohiya ng isa o higit pang mga industriya. Kung maingat mong titingnan ang mga bigwig na ito, mapapansin mo na lahat sila ay nagtakda ng pamantayan para sa kani-kanilang industriya. Maaaring sabihin ng isa na ang kanilang mga kumpanya ay hindi kailanman titigil sa pag-iral hanggat ang nanatiling may kaugnayan ang industriya. Ang ganitong uri ng posisyon ay makikita sa Worksoft para sa mga operating system, VW. Grupo para sa mga kotse, at Facebook o Verizon. Para sa mga social media platform. Hindi pa nakakamit ni JW ang posisyon na ito, ngunit itinuring na sila na iyong karaniwang bigwig sa gitna ng domestic market. Dahil sa mga paghihigpit na dulot ng mga patakaran ng bansa at ang bilis kung saan nangyari ang reforma, si JW ang aktwal na pinuno sa mga pribadong negosyo. Kaya, para kay Jasper, ang mga panlabas na problema ay hindi nakamamatay sa kanya. Ito ay mga panloob na problema na magpapaasim sa pangalan ni JW at maging sa panganib ng pagkabigo sa negosyo. Maaaring hindi malaking bagay ang pangyayaring ito, at walang aaksyon laban sa JW kung nangyari ito ng 1 o 2 beses. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay magiging parang anay kapag nagsimula na itong mangyari. Ang 1 o 2 butas sa isang malaking gusali ay wala. Gayunpaman, kung ang mga butas na iyon ay dumami upang maging daan-daan o kahit libu-libong mga insidente, maaari silang maging magkakaugnay at maging sanhi ng pagbagsak ng buong gusali. Kunin ang krisis sa utang ng Estados Unidos bilang isang halimbawa. Alam ni Jasper na hindi niya ito gawain. Ngunit sa halip, ang ekonomiya ng Estados Unidos nagkaroon na ng problema mula noong simulan. Ito ang dahilan kung bakit ito nagdulot. Ganoon kaseryosong kinalabasan. Ayaw ni Jasper na maulit ang kasaysayan. Kaya, kailangan nilang ayusin ang problema. Ang usbong. Napansin ni Wendy ang galit ni Jasper sa tono nito. At sa loobin, bahagya siyang tumango at sabi, "Sige, naiintindihan ko. Gagawin ko ang novel drama mo. Sabihin mo agad." Bumantong hininga si Jasper bago malumanay na sinabi, "Wendy, ang pamamahala ng isang kumpanya ay palaging naging isang komplikadong gawain, at ang iyong mas mabigat ang workload kapag ikaw nagsimulang mamahala ng isang kumpanyang kasing laki ng JW. Laging may hindi inaasahan mga pangyayaring nagdudulot sa iyo ng pagkawala ng iyong pansamantalang pagtapak. Salamat sa lahat, tapos ka na." Nakangiting sabi ni Wendy kay Jasper, "Nako, walang kwenta ang trabaho kumpara sa ginagawa mo. Sige, ako na ang bahala sa kumpanya. Bagay, tumutok ka sa pag-aayos sa labas. Mga salungatan, hihintayin kitang makauwi." Bumalik si Jasper sa podium pagkatapos. Umalis na si Wendy. Noong panahong iyon, nangangaral pa rin si Wayne ng buhay. Mga aralin. Gayunpaman, kung ano ang nagbago mula sa ang kanyang nakaraang buhay ay ang mga halaga niya. Ibinahagi ay nagbago mula sa kanyang sarili sa mga halaga ng JW. Walang duda na may talento si Wayne.
pagsasalita sa publiko. Kung hindi, wala siya. May kakayahang panatilihin ang 18 tagapagtatag sa kanyang tabi at itinatag. Abilon Group noong siya ay napakahirap. Hindi man lang kayang bayaran ang kanilang mga sweldo. Karamihan sa mga naroroon sa ang Economic Forum ay lubhang naapektuhan. Sa pamamagitan ng kanyang SPI at naging lubhang nasa sabik, ang mga kaaway nila ay tila wala nang iba kundi ang walang ngipin na mga tigre ngayon. Habang naghihintay sa kanila ang magandang kinabukasan. Mismo sa kanto, hindi na siya pinakialaman ni Jasper at umupo na siya. Sa halip, malapit na siyang mahuli ng mabilis. Huminga ng lumingon sa kanya si Mr. McNeil. At sinabing, narinig mo. Tumango si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1899. Alam niya kung ano ang tinutukoy ni Mr. McNeil T. Oh, walang paraan ang mga opisyal. Hindi pa niya narinig kung narinig niya na. Nakuha ang balita. Bukod dito, napansin ni Jasper si Mr. McNeil. Sinasagot niya ang phone niya habang may kausap. Kay Wendy. Napakasama nito. Si Mr. McNeil ay parang pag-alit nang sabihin niya, laban sa nasa salat na mga epekto, sa tingin ko. Ang simbolikong kahulugan sa likod nito ay higit pa mahalaga. Naglalagay ito ng masamang halimbawa para sa mga taong may lahing Summer sa kabila ng mundo. Hininaan ni Jasper ang kanyang boses at sumagot. 44, ngunit hindi naman ito isang masamang bagay para sa mundo upang makitang mabuti ang kanilang mga mukha. Ngayon, ngunit ano ang kailangan ng mga nakatataas? Sabihin tungkol dito, sumagot si G. McNeil, ano pa ang magagawa? Sabi nila, ang mga opisyal ay hindi pinapayagan. Ipahayag ang kanilang opinyon tungkol dito dahil dapat ayusin ng mga negosyante ang kanilang mga gawain. Kanilang sarili, hindi makikialam ang mga opisyal sa pang-araw-araw na gawain ng merkado. Ikaw, alam mo ba ang ibig kong sabihin? Tumango si Jasper bilang pag-unawa. Ang papel ng mga opisyal dito ay para lang pumasa. Paghatol at itakda ang mga tuntunin. Hindi nila kaya makisali sa kanilang mga sarili, o kung hindi ay gagawin nila. Mag-udyok ng gulat sa gitna ng mga negosyante. Sa ilalim ng premise na ang mga negosyante, wala silang plano, ang hindi makasali ang mga opisyal. Ikaw, nangangailangan ng isang negosyanteng tulad ko na kumuha pangangalaga sa kanila, na isa sa mga dahilan. Bakit may mga taong katulad ko? Napangiti si Mr. McNeil habang nakikinig kay Jasper. At sinabing, huwag kang mag-alala, hindi kami gagawa. Nagtatrabaho ka para sa wala. Hindi ba sila tumigil? Lahat ng investment nila sa bansa. Ay, interesado ka ba sa kanila? Naningkit ang mga mata ni Jasper. Ang Atticus ay gumawa ng isang mababang bilang domestic investments na noon. Halos wala, samantalang ang mga iyon. Ang Fongrop na namuhunan ay matagal na dinakip para sa imbestigasyon, pati si Jasper. Pumili ng ilan sa mga pinakakanais-nais. Ari-arian para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang grupo ng Pag-asa ay naiiba dahil mayroon itong ilang mga proyekto. Nasabik na magkaroon si Jasper. Ang Hope Group ay isa sa pinakamalaking realtor in Harbor City, at sikat sila kahit na sa buong Timog Silangang Terra, mayroon silang ilang mga domestic mga proyekto na tiyak na makakamit ng malaki dami ng kita, so, natural, novel drama ako. Interesado. Pero medyo nauubusan na ako ng pera. Dito, nagmamadaling dagdag ni Jasper. Kumaway ng kamay si Mr. McNeil at sinabing, tayo na. Huwag pag-usapan ito ngayon. Pwede nating pag-usapan. Pera kapag wala ka sa bulsa. Wala kaming dahilan para mag-alala na tatakbo ka. Malayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay iyon. Kami na ang bahala sa problemang kinakaharap ngayon. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sabi, lahat sila ay taga Harbor City. Since ang problema ay nagmula sa Harbor City, noon, dapat natin itong pangalagaan ang Harbor City. Paraan. Sige. Hindi humingi ng karagdagang detalye si Mr. McNeil. Alam niyang hindi pupunta si Jasper overboard at siya na ang bahala. Mahalaga sa paraang iniwan ng karamihan sa mga tao. Nasiyahan.
Makalipas ang ilang minuto, pumalit na si Jasper. Wayne spot again at tumayo sa likod ng podium habang dahan-dahan niyang sinabi, lahat ng nandito. Napag-usapan na kung ano ang dapat. Napag-usapan ngayon, batay sa aking mga nakaraang plano, dapat kong ipahayag ang pagtatapos ng Economic Forum ngayon. Gayunpaman, nakatanggap lang ako ng ilang balita na ako nais ibahagi sa lahat bago wrap up. Pagkatapos, pinanood ni Jasper ang ekspresyon nito. Ang mga mata ng madla ay lumingon sa isa sa curiosity sa isa sa bangis na sinabi niya sa kanila. Tungkol sa three-way collaboration. Sa pagitan ng Fongrop, Hope Group, at Atticus Group, walang pangangailangan o anumang paraan ng pag-iingat. Ito ay isang sikreto. Lahat ay may kanya-kanyang paraan. Pagkamit ng impormasyon, magkakaroon sila. Nalaman ng press conference minsan nila. Umalis na rin sa venue. Kaya, sa halip na hayaan silang mag-alala at gumawa ng mga ligaw na hula, nagpasya si Jasper. Ay latag ang lahat sa bukas. Hindi kailangan ng Harbor City ang mga bulok na ito. Mansanas, at ang mga taong may lahing Summer ay hindi rin kailangan ng mga traidor na tulad nila. Hindi tayo maaaring umupo at maghintay sa kanilang pagbitay kung nagdeklara sila ng digmaan sa atin. Tretuhin natin sila bilang pagsasanay para sa kung ano ang gagawin natin kapag muling nagbukas ang stock market sa loob ng 2 araw. Kailangan nating alisin ang mga taksil na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1900. Noong gabing natapos ang Economic Forum, sumakay si Wendy sa pribadong eroplano at pinamunuan ang executive team ng JW Company sa Harbor City. Ang paglalakbay ng JW Company ay isang opisyal na aktibidad, kaya ipinaalam nila sa mga opisyal sa Harbor City bago umalis. Kaya naman, 2 direktor mula sa Finance at Business Planning Division ang sumama sa Deputy Chief Executive upang personal silang tanggapin. Ang Harbor City ay isang espesyal na administratibong rehiyon. Ang Deputy Chief Director dito ay may mas mataas na posisyon sa hierarchy kaysa sa mga dakilang mahistrado ng mga nangungunang probinsya. Nangangahulugan din ito na sila ay ginagamot ng may lubos na paggalang, novel drama. Dahil sa sinabi nito, si Wendy ang kasalukuyang presidente at punong opisyal ng pananalapi ng JW Company, kaya karapat-dapat siyang tanggapin ang espesyal na pagtrato. Sa sandaling ito, katatapos lang ng press conference na pinangunahan nina Joe, Sawyer, at Kennedy sa Estados Unidos. Kasabay nito, katatapos lang din ng Economic Forum na pinangunahan ni Jasper sa Summerland. Ito ay isang kakaibang oras. Ang lahat ng balitang ito ay dumaan sa bilog ng negosyo ng Harbor City na parang bagyo, at ang mga bagong bersyon ng chismis ay lumitaw sa buong lugar. Ang pagbisita ni Wendy sa ngalan ng JW Company ngayon ay na-dissect ng hindi mabilang na mga tao at na-convert sa hindi mabilang na iba't ibang mga teorya. Gayunpaman, kahit kanino mo nakuha ang iyong chismis, hindi nagbago ang pangunahing mensahe. Walang alinlangan na nandito ang JW Company dahil may gusto silang gawin tungkol sa press conference na pinangunahan ng 3 pamilya. Matamang nakatingin ang lahat sa mga gusali ng pamahalaan ng Harbor City, naghihintay sa resulta ng pakikipagpulong ni Wendy sa pamahalaan ng Harbor City. Ginawa ng mga opisyal ng gobyerno ng Harbor City. Huwag gawin ang lahat na maghintay ng masyadong mahaba. Nakita, isa pang press conference ay nagtagumpay kung saan ang pamahalaan ng Harbor City at inihayag ng JW Company ang kinalabasan ng kanilang pagpupulong sa publiko. Una, gusto kong mag-extend ng warm welcome sa mga reporter na dumating. Ang pangalan ay Zachariah Quigley, at ako ang direktor ng kagawaran ng negosyo. Pagpaplano, nandito ako ngayon bilang isang kinatawan ng Harbor City, pamahalaan sa paggawa ng pahayag sa publiko. Si Zachariah, na nakasuot ng salamin, ay tumingin sa umpukan ng mga reporter sa ilalim niya at ngumiti siya bago hinawakan ang dokumento. Hinawakan ang kanyang mga kamay at binasa, pagkatapos ng magiliw na talakayan sa pagitan ng harbor, pamahalaan ng lungsod at JW Company, ang gobyerno at JW Company ay mayroon dumating sa isang kasunduan na nasa alinsunod sa batas at opisyal. Mga patakaran. Una, gagawin ng pamahalaan ng Harbor City.
Magbigay ng mga insentibo sa buwis sa JW Company. Ang mga detalye ay ang mga sumusunod, ang mababawasan ang buwis sa kita ng Korporasyon B. Y 70% para sa unang 3 taon, at 40% para sa susunod na 5 taon, at makakakuha din sila ng 20% na bawas sa kanilang mga buwis sa negosyo. Pangalawa, ibebenta ng Harbor City ang mga sumusunod na piraso ng lupa sa JW Company, Sharp Promenade, na matatagpuan sa 9 Dragon area ng Harbor City, pati na rin ang Lot C13 at Lot A55 sa kanlurang dulo ng Victoria Harbor. Dahil ang 2 piraso ng lupang ito ay pag-aari ng Harbor City gobyerno, ang transaksyon ay hindi na kailangang dumaan sa proseso ng auction. Ililipat kaagad sila ng pamahalaan ng Harbor City sa mga account ng JW Company. Ang lahat ng kikitain ay gagamitin sa pagpapabuti ng infrastruktura ng Harbor City. Pangatlo, tututukan na ngayon ng pamahalaan ng Harbor City ang pagsuri sa pagiging makatwiran ng lahat ng komersyal na aktibidad sa Harbor City, at sino mang mahuling lumalabag sa mga patakaran ay mahaharap sa malubhang kahihinatnan. Ika-4, tatanggalin ng pamahalaan ng Harbor City ang lahat ng dating restriction na ipinataw sa ilang imported at exported na produkto. Ang unang batch ng mga produkto na aalisin ang mga paghihigpit, kabilang ang goma, mga produktong gawa sa goma, at lahat ng hilaw na materyales na kailangan para sa pagproseso ng goma. Ang mga nabanggit na produktong ito ay ganap na aalisin ang kanilang mga paghihigpit sa pag-import. Ang mga nilalaman ng kasunduan ay tila maayos, maliban sa pangalawa at pangatlong artikulo. Ang kahulugan sa likod ng pangalawa ay malinaw. Ang pamahalaan ng Harbor City ay nagbebenta ng lupa na pag-aari ng pamahalaan ng Harbor City sa JW Company. Maaaring mukhang hindi makatwiran ang dapat kong gawin, ngunit walang gaanong dapat pag-usapan. Kadalasan, ang lupang ibinebenta gamit ang mga legal na pamamaraan ay kailangang dumaan sa isang auction dahil ang lupa ay hindi pag-aari ng gobyerno. Ayon sa konstitusyon, ang lupain ay pag-aari ng estado, at sa gayon, nangangahulugang ito ay pag-aari ng mga tao ng bansa. Ang pamahalaan ay isang kinatawan lamang na nangangalaga sa lupa sa ngalan ng mga mamamayan ng bansa. Dahil ito ay pag-aari ng estado, hindi ito maaaring ibenta ayon sa gusto ng isa, at sa halip ay kailangang dumaan sa isang auction upang ibenta sa sino mang tumawad ng pinakamataas. Ito ay isang patas at parisukat na proseso. Gayunpaman, kung ang lupa ay pag-aari ng gobyerno, sila ay magiging isa sa mga partidong pumipirma sa kontrata. Walang pagkakaiba sa kung paano tinatrato ang mga kumpanya kumpara sa mga individual, at tama lang para sa kanila na ibenta ang kanilang lupa ng pribado. Ang 2 piraso ng lupang ito ay ang pinakamahalagang piraso ng lupa sa Harbor City, na mismong may kakaunting supply ng lupa. Sa makatuwid, maraming tao ang sumubok ng hindi mabilang na mga paraan upang makuha ang lupaing iyon para sa kanilang sarili, ngunit palaging nabigo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1901. Gayunpaman, ang pamahalaan ng Harbor City naging bukas palad upang ibenta ito sa JW Kumpanya ngayon nang hindi man lang ibinunyag ang presyo. Maliwanag, ang Harbor City taos-pusong tinanggap ng gobyerno si JW Kumpanya upang mamuhunan sa Harbor City. Tulad ng para sa 2 artikulo, iyon ay pantay. Mas kakaiba, sa pamamagitan ng karapatan, dapat itong pag-aari sa harbor. Pamilihan ng pamahalaang lungsod. Pangangasiwa, bakit ito isinama ay ang kasunduan. Hindi nagtagal, ang mga tao ng Harbor City naunawaan kung bakit. Malapit nang magsimula ang isang kaguluhan ng mga pagsisiyasat. Pagkatapos ng press conference, lahat ng tao sa real estate at goma industriya ay naging sumailalim sa masusing mga pagsisiyasat. Ang unang inimbestigahan ay ang mga iyon, na nagsagawa ng mga benta sa Fongrop, Atticus Group, at Hope Group. Hindi rin matagal na ang nakalipas. Mga pagsisiyasat na isinagawa ng harbor. Inihayag ng pamahalaang lungsod na sa isang malaking bilang ng mga transaksyon sa ari-arian na ito ay ipinagbili ng ilegal at sa isang presyo makabuluhang mas mababa kaysa sa halaga ng merkado. Kaya, sunod-sunod ang mga multa. Sa sandaling ginawa nila iyon, at kapag konektado o ang huling artikulo sa kasunduan, ito
Nagpinta ng matangkad na larawan ng Harbor City. Saloobin ng gobyerno sa usapin. Ginagawa nila ito para ay target ang Fongrop, Hope Group, at Atticus Group. Ginagawa nila ito sa simpleng paningin, nang wala. Kahit na nag-aabala upang subukan at pagtakpan ang kanilang mga track. Karamihan sa mga milyonaryo ng Harbor City ay umasa. Mabigat sa real estate, kaya ang Harbor City. Ang mga pagsisiyasat ng gobyerno ay hindi masyadong nakakaapekto sa merkado, bilang kanilang. Ang mga pagsisiyasat ay nakatarget kay Hope, Grupo at Fongrop. Gayunpaman, mga bagay ay iba ng bamaling sila sa industriya ng goma, isang industriya na sina Atticus. Nang ibabaw ang grupo, habang ang Harbor City, isinagawa ng pamahalaan ng masinsinan. Pagsisiyasat sa mga ilegal na aktibidad ng Atticus Group, inilabas din nila ang mga naunang paghihigpit sa pagpasok sa industriya ng goma. Hindi mabilang na mga tao ang nakadama ng pagsasabuatan sa likod ng matigas na saloobin ng pamahalaan ng Harbor City. Noon lang, nagpakita si Wendy sa bahay ni Spencer Boyle. Ang pamilya Boyle ay nanirahan sa isang mansyon sa tuktok ng isang bundok. Dito, nakatanggap si Wendy ng masigasig na pagtanggap mula sa lahat ng miyembro ng pamilyang Boyle. Alam ng lahat kung sino ang nakatayo sa likod ng babaeng ito, at ang taong iyon ay pinili rin ng mga taga Harbor City na tumaya. Kaya naman, nang dumating si Wendy, ibinigay sa kanya ng pamilyang Boyle ang pinakamahusay na paggamot na posible at tinawag ang lahat ng makakarating sa kanya. Kabilang sa mga ito ay ang lalaking si Wendy. Ay itinakda ang kanyang mga tingin sa Spencer's pangalawa. Manugang na si Zed Walters. Ang pamilyang Boyle ay mayroong napaka-espesyal na katayuan sa gitna ng mga milyonaryo ng Harbor City. Ikaw ang nangunguna sa novel drama. Industriya ng paggawa ng barko, ngunit habang umuunlad ang ekonomiya at merkado sa paglipas ng mga taon, ang industriya ng paggawa ng barko ay bumagsak sa masamang anyo. Kasabay ng pagtaas ng katanyagan ng real estate market, ang pamilyang Boyle ay naging hindi gaanong maimpluwensyahan. Gayunpaman, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang mga pamilyang karaniwang nananatiling mababa ang profile at ipinapakita lamang ang kanilang mga kapangyarihan sa mga pinakakritikal na sandali. Mayroon silang higit na kaalaman kaysa sa iyong karaniwang milyonaryo. Ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa pamilyang ito ay hindi ang direktang supling ni Stephen, kundi ang mga manugang niya sa halip. Wendy, kapag nakilala mo sila, dapat kang makipagtulungan sa kanilang pangalawang manugang, na namamahala din sa Nine Dragon Corporation. Mas magiging madali ang pagsasakatuparan ng ating mga plano kung siya ay makikipagtulungan sa atin. Nang maalala ni Wendy ang sinabi sa kanya ni Jasper bago dumating, ngumiti siya kina Mr. Boyle at Zed, na nakatayo sa tabi niya, habang sinasabi niya, Mr. Boyle, Mr. Walters. Ang dahilan ng pagbisita ko sa pagkakataong ito ay umaasa akong magamit ang piraso ng lupa sa Sharp Promenade na binili ko mula sa pamahalaan ng Harbor City. Umaasa kami na magtrabaho kasama ang pinakamalalaking shopping mall ng Nine at iba't ibang Dragon Construct na pangalan, shopping complex sa kabuuan ng Terra. Nakaisip pa ako ng pangalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1902. Ang kilalang Harbor Palace sa mundo ay mayroon. Minsang naging pinakamalaking shopping complex ay sa buong Terra. Karamihan sa mga tao ay nalaman ang pagkakaroon nito pagkatapos ng taong 2010, ngunit sa katotohanan, nagkaroon ito. Nagsimula ang pagtatayo noong 1986 sa ilalim ang pangunguna ng Nine Dragon Corporation. Gayunpaman, sa simula, ito lamang ilang shopping mall na nagsanib sa bumuo ng shopping complex. Bagamat malaki, hindi ito nakamit ang anumang aktwal na scale-up. Ito ay isang konsepto lamang na siyam. Ang Dragon Corporation ay dumating sa gawing simple ang kanilang pamamahala at makamit pagkakapareho sa kanilang mga produkto. Gayunpaman, ang katanyagan nito ay itinulak noong 2002. Kapag ginawa ng Nine Dragon Corporation ang isang buong pagsasaayos at muling disenyo ng harbor palasyo. Pagkatapos nito, ang napakalaking pamimili na ito. Sinamantala ng complex ang Harbor City. Kapitalistang katanyagan at agad na naging sikat. Gaano ito naging sikat? Ang Harbor Palace ay nakakuha ng kagulat-gulat na kabuuang $75 bilyong mula lamang sa upa,
At ang Nine Dragon Corporation ay kumikita ng hindi bababa sa 100 bilyong dolyar bawat taon mula sa isang industriyang ito lamang. Ang isang shopping complex ay hindi nakakuha ng kita nito sa renta lamang. Nagkamit din sila ng kita mula sa mga bagay tulad ng mga bayarin sa paradahan sa bakuran ng ari-arian. Sino ang magdurusa ng pinakamaraming pagkalugi mula sa pagsikat ng Harbor Palace? Ito ay magiging Hope Group, na nagmamay-ari ng mahigit 20 shopping mall sa Harbor City. Kaya, ang nais gawin ni Jasper ay gawin. Itaboy ang talon patungo sa Hope Groups. Dibdib at maging sanhi ng kanilang paghihirap ng husto. Pagkalugi. Hindi nagpakita ng kahit anong ekspresyon si Mr. Boyle habang nakikinig sa pagsasalita ni Wendy. Sa kabaligtaran, si Zed ang unang nagtaas ng kilay. Sa katunayan, ang pamilyang Boyle ay nagmamay-ari ng Nine Dragon Corporation, ngunit siya ang palaging namamahala nito, at nagawa rin niya ito ng maayos. Gayunpaman, sa kabila nito, ang mga industriya sa ilalim ng pamamahala ng Nine Dragon Corporation ay palaging katamtaman lamang ang pagganap. Ang mga mas malalaking sukat ay may kalamangan, ngunit nangangahulugan din ito na ang mga industriya ay magiging sobrang komplikado at magiging sanhi ng kanilang paghihirap upang mabuhay gamit ang kanilang katamtamang kita. Kaya naman, wala siyang ideya kung bakit direktang hiniling ni Wendy, o marahil si Jasper, na makipagtulungan sa Nine Dragon Corporation sa pagtatayo ng shopping complex na ito. Napansin ni Wendy ang pagtatanong sa mga mukha ng mga Boyle at nagpatuloy sa pagsasabing, kukunin natin ang lupaing nakuha ni JW at isasama ito sa mga shopping mall sa ilalim ng pangalan ng Nine Dragon Corporation. Bukod dito, ang JW ay may mga plano na bumili ng higit sa 100,000 talampakang kwadrado ng lupa at mga industriyang nakapalibot sa ari-arian. Kapag pinagsama mo ang lahat, ang Harbor Palace ay kukuha ng hindi bababa sa 230,000 square feet ng lupa. Kapag naayos na ang proyekto, hindi lang kami. May pinakamalaking shopping complex sa Harbor City, ngunit ang pinakamalaking shopping komplikado sa kabuuan ng Terra. Ang Harbor City ay may isang mahusay na binuo na merkado na may mataas na gastos sa pamumuhay. Ang iba't ibang luxury brand sa buong mundo ay makakapag-set up ng mga specialty na tindahan dito, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng mga customer o supply ng mga kalakal. Napatingin si Wendy sa mga miyembro ng Boyle pamilya, na ang mga mata ay kumikinang noon. Ngumiti siya at nagtanong, interesado ka ba sa isang proyektong tulad nito? Pinilit ni Zed na kumalma ang tumitibok na puso as he gazed at Wendy with excitement in kanyang mga mata. Nakita niyang nagkatotoo ang kanyang paningin. Sa blueprint ni Wendy ngayon lang, ang pinakamalaking shopping complex sa Terra. Iyon ang palagi niyang pinapangarap. Gaano karaming pera ang kailangan nating i-invest? Paano mahahati ang ratio ng shares? Tinanong ni Zed ang pinakamahalagang tanong. Sagot ni Wendy, the overall investment ay hindi bababa sa 80 bilyong harbor dolyar. Kung tungkol sa porsyento ng mga pagbabahagi, depende iyon. May matitira bang pera ang pamilya Boyle ngayon? Namula ang mga kapamilya Boyle nang narinig nila yon. Matapos ang nangyari sa nakaraan, ang katatapos lang ng pamilya Boyle at Lo. Tulad ng ibang mayayamang pamilya, ginamit nila ang pinakahuling reserba ng kanilang kapalaran. At ang pera na mayroon sila ngayon ay bahagya. Sapat na upang mapanatili ang mga operasyon sa lahat ng kanilang mga industriya, bagamat ang mga kumpanyang nasa ilalim. Ang kanilang pangalan ay patuloy na kumikita. Kita, ang halaga ay sapat lamang upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mas mababang mga panganib, novel drama. Wala silang 80 bilyong harbor. Mga dolyar na halaga ng ekstrang pera upang mamuhunan. Nang hindi naghihintay para sa pamilya Boyle na tugon, sinsero namang sinabi ni Wendy, pareho. Nakita namin ni Jasp ang mga sakripisyo mo. Pamilya na ginawa para sa JW Foundation. Kaya, kami, kasalukuyang planong balikatin ang lahat ng pinansyal pamumuhunan. Ang pamilya Boyle at Lo ay mamumuhunan gamit ang kanilang paligid, mga industriya o kapirasong lupa. Sa mga tuntunin ng shares, JW ay kukuha ng 40% habang ang Boyle at ang pamilya ng batas ay kukuha ng 30% bawat isa.
Nagpalitan ng tingin sina Mr. Boyle at Zed pagkatapos niyang sabihin iyon. Wala na silang komento. Talagang mabait si Jasper. Napakalaki nito. Pabor. Parehong naroon sina Mr. Boyle at Zed. Industriya ng negosyo sa loob ng maraming taon, sila. Maaaring sabihin sa isang sulyap na sa sandaling ang proyekto ay natapos na, sila ay mag-raking in. Ilang bilyong dolyar na halaga ng mga kita. Bawat buwan. Ano ang ginagawa ngayon ni JW? Pamimigay ng shares para sa wala. Katumbas ng pamimigay ng kanilang pera. Ang kailangan lang nilang gawin ay hanapin ang ilan. Mga industriya na malapit at lubad. Sila sa halo. Kahit paano mo tingnan, sila. Gagawa ng garantisadong kita. Nang hindi dumaranas ng anumang pagkalugi. Tumawa si Wendy at sinabing, sabi ni Jasper, na siya ang may utang na loob. Lahat sa Harbor City, pangunahing JW. Ang dahilan ng pagsali sa Harbor City sa pagkakataong ito ay higit sa lahat upang magtrabaho laban sa alyansa, nabuo ng 3 pamilya, at ang pangalawang dahilan ay ang pag-set up ng senaryo, kung saan lahat ay maaaring kumita ng pera, magkasama. Sige, sumasang-ayon kami sa pakikipagtulungang ito. Matapos makakuha ng pag-aproba mula kay G. Boye, si Zed nagsalita sa masayang tono. Kung ganoon, let's wish for a pleasant pakikipagtulungan ng maaga. Magiging kaaya-aya ito for sure. Hahaha. Makalipas ang ilang oras, JW Company. Inihayag nitong business plan sa pampubliko. Agad na bilog ng negosyo ng Harbor City. Napunta sa isang kaguluhan. Ang 3 shareholder sa negosyong ito. Kasama sa proyekto ang pamilyang Boyle at ang pamilya ng Batas, na parehong harbor. Pinakamahusay na naitatag na big shot ng lungsod. Bilang para sa ikatlong shareholder, ito ay ang UP, at paparating na JW Company. Ito ay isang alyansa sa pagitan ng 3 malakas mga partido. Masasabi ng lahat na ito. Proyekto ay magiging isang napakalaking tagumpay bilang ang 3 shareholder ang namuhunan ng kanilang mga ari-arian sa loob nito. Kaya, nagkaroon ito ng napakalaking epekto sa harbor. Komersyal na ari-arian ng lungsod. Ang Harbor City ay may isang mahusay na binuo na ekonomiya, ngunit ang laki ng magagamit na lupa ay limitado. Masasabi ng lahat na ang pagdaragdag ng napakalaking shopping complex sa lugar kung saan marami ng shopping mall ay magdudulot ng malaking epekto sa iba pang shopping mall. Ang mga nagbigay pansin sa mga detalye. Agad na itinoon ang kanilang atensyon. Grupo ng Pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang Hope Group ay dating nagmamay-ari ng pinakamalaking bilang ng mga shopping mall sa Harbor City. Ito ay malinaw na ang proyektong ito ay naglalayon upang magtrabaho laban sa Hope Group. Sarado pa rin ang stock market ng Harbor City dahil rest day pa ito. Gayunpaman, sa pagdating ng isang stream ng mabuti at masamang balita, kahit na ang mga pinakamay karanasan na mamumuhunan ay hindi mahulaan kung ano ang magiging hitsura ng stock market ng Harbor City kapag nagbukas itong muli. Ang tanging magagawa ng lahat ngayon ay maghintay. Hindi nagtagal ay nakarating ang balita sa New York, United States. 3 tao ang nakaupo sa pag-aaral ng mansyon ni Joe. Ang kapaligiran ay tense at boarding. Hinampos ni Kennedy ang kanyang kamao sa mesa na may malakas na kalabog. Madilim ang ekspresyon ng mukha niya habang sinasabi niya, lahat ng ginawa ni Jasper Lane ay nagpapakita na sinusubukan niyang kunin ang mga pwesto natin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1903. Si Sawyer ay may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit hindi niya sinasabi, kahit ano, nakaramdam siya ng malalim na pag-alon. Inis din sa loob niya. Si Joe lang ang kalmado pa rin. Calm down. Ang sitwasyon ay kung ano ito. Ngayon, at walang saysay na umalis tayo. Huff, maaari rin tayong mag-isip ng mga paraan upang lutusin ang problema. Lalong nakaramdam ng inis si Sawyer nang siya. Narinig ko ang sinabi ni Joe. Hindi niya napigil ang mapatingin. Joe, ibinenta ng matandang Sorrow ang kanyang mga industriya. Harbor City sa 2 pang pamilya sa magbayad para sa kanyang pakikipagtulungan. Tulad nito, nagkaroon siya. Ibinenta ang karamihan sa kanyang mga domestic asset. Maliban sa kanyang telekomunikasyon, kumpanya. Kaya, nangangahulugan ito na sina Joe Langdon at
Ang Fongrop ay nagdusa ng pinakamaliit na pagkalugi. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni JW sa harbor, lungsod, hindi maiwasan ni Sawyer na magtaka kung ang matagal nang nahulaan ng matandang Sorrow na ito mangyari. How about we take the chance to retract ang aming mga kontrata sa short sale stocks in Harbor City? Inalis ni Sawyer ang kanyang isip. Ang kanyang nabaliw na pag-iisip at gumawa ng isang novel drama. Mungkahi, ang kapaligiran sa pag-aaral ay lumago kahit na tensor nung sinabi niya yon. Dahan-daang sinabi ni Kennedy, natitiyak namin iyon. Ang balita ng ating joint venture ay magdudulot isang napakalaking pagbaba sa mga stock ng Harbor City, kaya nakalikom ng malaking halaga ng pera sa short sale ang aming mga stock sa Harbor City. Gayunpaman, ito, mukhang nakita ni Jasper ang mga plano natin. Nang matapos magsalita si Kennedy, siya lumingon kay Joe at sinabing, may oras pa tayo. Mag-withdraw ngayon. Ang stock market ay hindi bukas pa, kaya ang order na isinumite namin ay mayroon. Hindi pa pinal. Kung maghihintay tayo ng stock magbukas ng merkado, huli na ang lahat. Nagsalubong ang kilay ni Joe. Bahagyang sabi niya, napakalaki ng nagastos namin. Oras na naghahanda sa maikling pagbebenta, at kami ay malaki din ang sakripisyo para dito. Kung susuko tayo ngayon, hindi lang masasayang lahat ng mga pinaghirapan natin dati, pero iniisip nyo ba natitigil na si Jasper kung ano man ang ginagawa niya ngayon sa Harbor City dahil lang sumuko na tayo o in? Pinaikli sila. Parehong natahimik sina Sawyer at Kennedy nang marinig nila ang tanong na iyon. Napilitan silang aminin na sa puntong ito, walang tigil ang alyansa sa pagitan nila laban sa alyansa sa pagitan ng Jasper at ng mga malalaking pelukan ng Harbor City. Ang pagsuko ay hindi magreresulta sa kapayapaan kundi sa higit pang pagsupil. Hindi na nila kayang matalo. Ang problema ngayon ay hindi lamang nasa Hope Group at sa kanilang industriya ng real estate, dahil ang industriya ng goma ng pamilya Atticus ay naapektuhan din. Alam mo ba kung gaano karaming mga kumpanyang may kaugnayan sa goma ang naitatag sa Harbor City isang oras lamang matapos ipahayag ng pamahalaan ng Harbor City na binababa nila ang pamantayan para makapasok sa industriya ng goma? 78. Isang buo 7-8. Habang nagsasalita si Sawyer, mas galit siya. Naging halos mapaungol siya sa sinabi niya. Ang industriya ng goma ay dating hindi isang bagay na maaaring pagtatrabahuhan ng sinuman o anumang kumpanya. Ang pamilyang Atticus ay tinawag ang mga shot sa Harbor City. Walang sinumang maglalakas loob na magtrabaho sa industriya ng goma nang hindi muna nakuha ang aming pag-aproba. Ngunit tingnan kung ano ang nangyayari ngayon. Lahat ng uri ng mga tao ay nakikisali sa negosyo ngayon, at ang mas masahol pa, ang ikatlong bahagi ng upstream at downstream na mga kumpanya na dating nagtatrabaho sa pamilya Atticus ay nauna at nagparehistro ng kanilang sarili bilang isang kumpanya ng import para sa goma. Mayroon ding nagtatago sa mga anino at sadyang nagpapababa ng presyo ng goma. Habang binababa nila ang presyo ng goma, ginagamit nila ang perang iyon para hanapin ang mga supplier na dating nagtatrabaho sa pamilyang Atticus at tuksuhin sila sa mas mataas na bayad para isuko ang kanilang partnership sa pamilyang Atticus at sa halip ay magtrabaho kasama sila. Handa akong kumusta na ang hamak na anak ng Ab Asterisk na si Jasper Lane ay gumawa ng mga panlilinlang na ito. Siya lang ang taong magiging ganito kawalanjiya. Napaawang ang sulok ng bibig ni Kennedy habang pinapakinggan ang galit ni Sawyer. Sa pagiging walang hiya, parang hindi rin sila mas maganda. Lahat ay natalo. Hindi lang ang pamilyang Atticus. Ano ang silbi ng sobrang galit? Tanong ni Joe na nakakunot ang noo sa mukha niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1904. Galit na sabi ni Sawyer, ngunit hindi ko narinig na binanggit mo na magkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon bago ang ating pagtutulungan. Nagawa nitong magpalala kay Joe, at walang pag-aalinlangang sumagot ang huli, ikaw ba ay isang rookie na kasisimula pa lang magnegosyo? O nasaraan ka ba ng isip dahil lang sa may mga problema ka? Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Jasper Lane? Nakatakdang harapin natin ang kanyang paghihiganti kapag sinimulan na natin ang gawaing ito, at dapat ay matagal na nating naisip kung ano ang gagawin niya. Kung hindi mo ito matiis, dapat na nating talikuran ang alyansa.
Nagsalita si Joe nang may labis na pananalig na ang kulay ng mukha ni Sawyer ay nagpalit-palit, sa pagitan ng berde at puti habang natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kapani-paniwalang awkward na posisyon. Hindi nais ni Sawyer na masaktan si Joe sa isang kritikal na oras. Paulit-ulit niyang sinulyapan si Kennedy, sinenyasan itong magsalita at alisin siya sa awkward position na kinalalagyan niya. Gayunpaman, nagkunwari si Kennedy na hindi pansinin habang kinuha niya ang kanyang tasa at kumuha ng ilan. Matamlay na sumipsip dito. Sa paglipas ng panahon, ang tanging tunog na dumating mula sa pag-aaral ay ang mga tunog ng si Kennedy ay umiinom. Ang tingin kay Sawyer. Unti-unti ding pumangit ang mukha. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Nakahinga ng maluwag si Sawyer. Hindi mahalaga na nasa kabilang gilid ng pinto. Ito ay magpapahintulot sa kanya na makaalis. Sarili mula sa awkward na posisyon. Pumasok ka. Mahinahong nagsalita si Joe, Kayden at Fabian. Naglakad papasok pagkatapos nun. Pagkatapos nilang magbigay galang, Sawyer nagtanong sa kanila, ano ang ginagawa ninyo? Dito, nagpalitan ng tingin sina Kayden at Fabian. Bago sabihin, alam namin na ang mga bagay ay hindi napakahusay sa Harbor City ngayon. At maraming bagay ang nangyayari. Nag-brainstormang kami, at kami. Nakagawa ako ng isang plano na tutulong sa atin sa paglipas ng bagyo sa ngayon. Hindi nito malulutas ang ugat ng problema, ngunit sapat na ito para guluhin ang mga plano ni Jasper. Baka matukoy pa natin ang isang chink sa kanyang armor kapag natarante siya. Nagliwanag ang mata ng tatlong tao nang sila narinig iyon. Parehong sina Kayden at Fabian ay kabilang sa pinakamahusay sa nakababatang henerasyon ng mga negosyante ng Harbor City. Ang mga matatanda ay maaaring tunay na makakuha ng isang bagong pananaw na maaari nilang palawakin sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga ideya, novel drama. Pakinggan natin, sabi ni Joe. Sumulyap si Kayden kay Fabian at sumenyas. Para magsalita siya, pinayagan si Fabian ang pagkakataong sumikat. Napabuntong hininga si Fabian. Ang kanyang mga mata kumikislap sa pagpatay habang sinabi niya, lahat ng ginawa ni JW sa Harbor City sa ngayon ay talagang nakaapekto sa amin ng husto. Sa partikular, ang stream ng mga anunsyo na ginawa nila ay kasama ang lahat ng mga plano na magpapasigla sa pagtaas ng mga stock ng Harbor City. Kung hahayaan natin silang magtagumpay, ang mga plano natin, lahat ay masisira kapag ang Harbor City muling magbubukas ang stock market sa Lunes. Bahagyang kumunot ang noo ni Kennedy at sinabing, kami. Alam ng lahat yan. Hindi mo na kailangang ulitin. Sarili mo. Umabot sa punto. Tumigil sandali si Fabian bago sinabing, sige, pupunta ako sa punto. May butas talaga sa pagkakataong ito. At iyon ang katotohanang hindi si Jasper. Si Lane na kumakatawan sa JW sa pagkakataong ito ngunit Wendy Schuler na lang. Bahagyang ipinikit ni Fabian ang kanyang mga mata at napangiti habang sinabing, babae siya. Napakaraming paraan para harapin siya. Halimbawa, maaari kaming makipag-ugnayan sa ilang asosasyon sa Harbor City at magplano ng kidnapang. Kung mangyayari iyon, lahat ng nagawa ni JW sa ngayon ay magbabalik-balik. Panic will infiltrate society, and Harbor City stocks are bound to plummet. Higit sa lahat, si Wendy Schuler ay isa sa mga babaeng nakasama ni Jasper simula pa lang. Ang posisyon niya sa JW ay hindi mapapalitan. May puso ba si Jasper na gumawa ng kahit ano kung may nangyari sa kanya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1905. Nakasimangot ang tatlong matatandang lalaki ng sila. Narinig na suhestyon ni Fabian. Nagsalita ulit si Kennedy. Bahagya siyang tumunog. Nag-aalala habang sinabi niya, pero labag iyon sa mga tuntunin. Ang kanyang anak ay nagkaroon ng isang pambihirang pagkakataon na sumikat, kaya ipagtatanggol siya ni Sawyer kahit anong mangyari. Sagot niya, rules. Kung gusto mong magsalita tungkol sa mga alituntunin, marami tayong nilalabag na panuntunan B. Y pagbuo ng isang alyansa at pagpaplano upang maikli ang merkado ng Harbor City. Ito ba? Kahit maging big deal sa amin. Gagawin namin ang lahat para manalo. Kahit anong plano yan ay humahantong sa amin sa tagumpay ay mabuti, sana totoo. Ang mga lalaki ay nag-iisip ng mga patakaran.
Parang nagyayabang si Sawyer, pero ito ay ang katotohanan. Walang sino man sa Harbor City ang mas mahusay kaysa sa Law family pagdating sa pakikipag-ugnayan. Mga gang. Pagkatapos ng lahat, ginawa ni Old Master Law ang kanya unang kapalaran sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga baril. Sigurado ka bang gagana ito? Lumingon si Joe, patungo kay Fabian at nagtanong. Tiyak na gagana ito. Kumpiyansa na sagot ni Fabian. Sabi niya, the Law family has always itinuring si Jasper bilang kanilang manugang. Ana, papalitan si Wendy kung meron man nangyari sa kanya. Sino ang nakakaalam? Ang batas. Baka pinagdadasal pa ng pamilya si Wendy T. Novel drama. O mawala din sa larawan. Hindi. Bahagyang umiling si Joe, isang imahe ng isang mukha ng matanda na maputi at payat. Ngunit sa parehong oras ay nagmula ang isang marilag aura na ikinabigla ng mga tao na kumikislap sa pamamagitan ng kanyang isip. Hindi si Old Master Law. Napakakitid ng isip. Mukha siyang ang malaking larawan bago siya gumawa ng anuman. Tatay, nagsalita si Kayden. Wala na tayong iba. Pagpipilian ngayon. Ito ang pinakamagandang plano natin. Ito. Hindi dapat masyadong malaking isyu basta. Ingat tayo. Ang kailangan lang nating gawin ay kidnapin siya at ikalat ang balita para magudyok ng panik. Kung tayo pamahalaan upang i-drag ito hanggang sa Lunes kung kailan magbubukas muli ang stock market, babagsak ang mga presyo. Parang avalanche. Sa oras na makabawi sila, kanilang mga pandama, kukunin namin ang pera at pinag-agawan. Parehong tumanggo sina Kennedy at Sawyer matapos makinig sa paliwanag ni Kayden. Kaya, sinabi ni Joe, sige, kung gayon, gagawin natin ang naunang napagkasunduan. Magkakaroon tayo ng demokratikong proseso ng pagboto sa tuwing kailangan nating gumawa ng mahahalagang desisyon bilang isang grupo. Itaas ang iyong mga kamay kung pabor ka sa plano ni Kayden at Fabian. Katatapos lang magsalita ni Joe nang parehong itinaas ni Sawyer at Kennedy ang kanilang mga kamay. Kaya, dahan-dahan ding itinaas ni Joe ang kanyang kamay habang sinabi niyang, sige, itutuloy natin ang plano. Lahat ay tumatakbo ng maayos. Ang malalaking peloka ay lahat ay magalang at matulungin. Ang aming plano ay nagpapatuloy sa mas mabilis na bilis kaysa sa inaasahan ko. Nakaupo si Wendy sa kanyang presidential suite sa itaas na palapag ng The West End, na matatagpuan malapit sa Victoria Harbor, habang kausap niya si Jasper sa telepono. Ito ay pareho upang sila ay makapagpalipas ng oras. Isa't isa pati na rin ang pag-usapan na may kinalaman sa trabaho. Bagay. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jasper sa kabilang dulo ng linya. Mabuti naman, Joe at ang iba pang dalawang ay gumagawa ng kaya magkano na may tulad. Fanfare para lang masugpo nila ang harbor. Ang ekonomiya ng lungsod at pagkatapos ay gamitin iyon bilang isang paraan upang mahalin ang mga tao ng Estados Unidos. I'm betting their final target is still on mga stock ng Harbor City. Kung hindi, gagawin nila. Walang dahilan para gawin ang lahat. Publiko ng napakabilis at napakarami. Katuwaan. Kaya, dapat tayong magpatuloy sa ating mas mabilis pa ang mga plano at maging sanhi pa ng Farakas. Basta pasiglahin natin ang ekonomiya. Sapat na, ang mga stock ng Harbor City ay hindi magiging labis na naapektuhan ng lahat ng negatibong ito. Balita kapag muling nagbukas ang stock market sa Lunes, ang domestic market ay hindi rin matatag. At malaki ang posibilidad na matuloy ito. Bumubulusok kapag stock market magbubukas muli sa Lunes. Wala na akong masyadong magagawa sa stock market ng Estados Unidos, kaya dapat nating tiyakin na ang mga stock ng Harbor City ay nagpapanatili ng isang muog at hindi magkakaroon ng problema. Ang malalaking peloka sa Harbor City ay hindi kayang ihagis, panibagong bagyo na naman. Tumanggo si Wendy habang pinapakinggan ang pagsasalita ni Jasper at sinabing, sige, sige. Nakuha ko na. Ako na ang bahala. Siguraduhin mong manatiling ligtas ka rin. Pagkatapos ng lahat, ang Harbor City ay wala sa mainland, sabi ni Jasper habang siya ay tumawa. Pero huwag kang mag-alala. Total, mayroon kang pamilya ng batas sa Harbor City. Walang tao doon
ay maglakas loob na maglagay ng isang daliri sa kanila. Nakataas ang kilay ni Wendy habang sinabing, "The Law family. I heard that Anna is back in Harbor City." Si Jasper, na kasalukuyang nasa Noretias, ay naramdamang bahagyang nanigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Paano mo nalaman? Sinubukan ni Jasper ang kanyang makakaya para maging mas mahina ang kanyang sarili. Nakita kong sinagot mo ang isang tawag bago ako umalis. Akala mo ba hindi ko masasabi yon? Natutuwang ekspresyon sa iyong mukha. Ikaw, napakalakas kaya naririnig kita. Ang susunod na silid, sinubukan mo pa ba? Ilihim mo sa akin ha? Tanong ni Wendy. Sarkastiko. Tila ramdam ang kakulaitan ni Jasper. Mula sa kabilang linya, sabi ni Wendy. Exasperatedly, fine, fine. Hindi ako pupunta. O kausapin pa kita tungkol dito. Ako ay. Maliligaw ka na. Naramdaman ni Jasper ang pagtulo ng pangamba. Siya habang nakikinig sa dial tone. Si Anna ay talagang bumalik sa Harbor City. Ngunit ito ay walang ibang dahilan kundi ang katotohanan na ang Zack Erilo ay magiging nagdiriwang ng kanyang ika-55 na kaarawan sa lalong madaling panahon. Hindi. Kahit na ano, kailangan ibalik ni Anna ay en advance para dyan. Si Wendy ay nasa Harbor City din. Delikado iyon. Habang iniisip ito ni Jasper, mas mababa ang gun ng pakiramdam niya. Kaya, tinawag niya si Henry, na ay bumalik din sa Harbor City kanina. Napakunot ang noo ni Jasper nang marinig ang malakas. Sumasabog ang musika mula sa kabilang dulo ng linya. Wala pa ring ilaw, pero ikaw na. Nagsimulang manggulo. Nang si Henry na abala sa pag-inom at nagsasaya kasama ang dalawang batang modelo, narinig boses ni Jasper at tumawa. Nabuhay ako. Parang monghe noong nagtatrabaho ako sa iyo. Siyempre, kailangan kong magsaya pagkatapos. Bumabalik sa aking mundo ng sensual kasiyahan. Anong mga order mo para sa Mr. Lane? Minasahe ni Jasper ang masakit niyang ulo at sabi, nakabalik na si Anna sa Harbor City, at nandyan din si Wendy para mag-asikaso. Ilang mga bagay sa loob ng ilang araw, natatakot ako. Magkabangga sila, kaya kailangan mo o bantayan mo sila para sa akin, dapat. Tiyakin na hindi sila kailanman malalagay sa isang sitwasyon kung saan maaari silang magkasundo sa isa't isa. Tumawag sa akin kung may mangyari. Napabuntong hininga si Henry at sinabing, gusto mo ako. Spy sa little sister ko. Hindi ko iniisip ang aking. Ang mga kasanayan ay tugma para sa kanya. Walang nagtanong sa iyo na tiktikan siya. Kailangan mo lang siyang bantayan at siguraduhin hindi sila magkikita. Magiging maayos ang lahat hanggat hindi iyon nangyari. I'm counting on you for this, kaya wag na. Gulo. Ibinaba na ni Jasper ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Kinagat ni Henry ang kanyang mga labi at itinabi ang kanyang telepono sa isang tabi. Ibinuka ang kanyang mga braso upang hilahin ang dalawang batang modelo patungo sa kanya habang sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, tingnan mo, ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw kong magpakasal o magkaroon ng kasintahan. Bakit ko ibibigay ang buong kagubatan para sa isang puno? Ang mga lalaki ay nagiging mga asong may tali kapag nagpakasal na sila o may planong magpakasal. Wala silang kalayaan. Habang nagsasalita si Henry, kinurot niya ang pisngi ng dalaga at tumawa ito habang umuungol. Hindi ba kahanga-hanga ang buhay na ito?